Itong babaeng si Jigerong ay naglalakad sa disyerto nang matisod siya sa isang lumang lampara. Dahil wala siya sa magandang kondisyon ay ibinuhos niya rito ang kanyang galit at pagkatapos ay inihagis niya ang lampara. Ngunit bumalik ito at muli siyang pinatisod. Inisip ni Jigerong na may nagbibiro sa kanya aya't nagbitiw siya ng masamang salita ngunit walang tao sa paligid. Bahagyang inalog ni Jigerong ang lamparang ito at natuklasan na mayroong laman ito. Mas malakas niya itong inalog at narinig niya ang pitong sigaw. Biglang lumiwanag ang lumang lampara at pagkatapos ay may hindi inaasahang bagyo ng buhangin na dumating. Nang humupa ang bagyo, sa harap ni Jigerong ay isang napakakisig na lalaki. Lalaking may mahaba pang 2 metrong buhok. Iyon ang genie na si Iblis na nakakulong sa loob ng 1,000 taon. Itinutok ni Jigerong ang kanyang patalim sa liig nito at patuloy na tinanong kung sino siya. Nag-teleport si Iblis sa likuran at inamoy ang katawan nito. Naramdaman niya na ito ang amoy ng lupa na matagal na niyang hinahanap. Ipinakilala ni Iblis ang sarili na siya ang genie. Ngunit naisip ni Jigerong na mas tama na siya ay isang baliw. Pagkatapos ay umalis siya nang hindi pinapansin ang sinabi ng baliw na iyon. Napakatagal nang nakalipas, bago pa nilikha ng Diyos ang tao. Ang mga genie tulad ni Iblis ay naroroon na sa mundong ito. Hawak nila ang kapangyarihang supernatural at lihim na mahika, kaya't ang mga genie ay nag-umpisang maging palalo at gustong maging dakila pa kaysa sa Diyos. Tanging si Iblis lang ang hindi nag-abala. Nang oras na iyon ay nagsimulang magalit ang Diyos. Isinugo ng Diyos ang mga anghel upang puksain ang mapagmalaking mga genie na iyon sa isang labanan na tumagal ng higit sa 300 taon. Iilan lamang sa mga genie tulad ni Iblis ang nakaligtas sa labanan na iyon at pagkatapos ay pinili niyang mamugad sa lampara. Pagkatapos na malinis ang mundo, lumikha ang Diyos ng isa pang lahi bilang kapalit, iyon ay ang tao. Inutusan niya ang mga genie na yumukod at batiin ang unang tao na nilikha niya, ngunit tumanggi si Iblis na gawin ito. Hindi niya tinanggap na yumukod sa mga bagay na nilikha mula sa putik at lupa na hama. Dahil sa galit ng Diyos ay pinalaya si Iblis sa langit. Nang mahulog siya sa impyerno, pumiling si Iblis ng isang bagay. Gusto niyang tuksuhin ang tao at gumawa ng mga bagay upang itulak sila sa impyerno. Gusto niyang patunayan na ang pinakamamahal ng Diyos ay isang karaniwan at hamak na lahi. Tinanggap iyon ng Diyos, ngunit may kasamang isang kondisyon. Kapag nakatagpo si Iblis ng kahit isang dalisay na tao, siya ay itatapon sa lugar na mas malalim pa sa impyerno. Mula noon, lumikha si Iblis ng 3 hiling para sa sinumang magpapatawag sa kanya upang patunayan na ang tao ay napakasarili, tamad, at nagtataksil kahit sa kanilang malalapit na kaibigan. Ngunit, 1,000 taon na ang nakalipas, nakilala ni Iblis ang isang batang babae noong panahon ng Guriel. Ginamit ng batang babae ang lahat ng 3 hiling para sa ibang tao, kahit na naghihingalo na siya. Pagkatapos noon, dinala ni Iblis ang isang dakot ng lupa na maihalo ng buto at laman ng batang babae na iyon, at dahil din sa batang babae na iyon, kaya't ang lampara ni Iblis ay inilibing sa lugar na mas malalim pa sa kadiliman. Ngunit si Iblis ay hindi pa rin sumusuko at yumuyukod sa tao. Tungkol naman kay Jigerong, lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola nang iwanan siya ng kanyang ina noong siya ay napakabata pa at palagi siyang may puot sa ina niya. Noong siya ay nasa high school, nalaman ni Jigerong na ang kanyang ina ay naninirahan sa Dubai, kaya't sa loob ng 15 taon, lagi siyang pumupunta sa restoran ng kanyang ina sa parehong araw at tahimik na umupo sa parehong pwesto. Ngayong taon lang siya nagkusa na lumapit kay Jigerong kahit na alam niyang anak niya ito 15 taon na ang nakalipas. Iyan ang dahilan kung bakit sa loob ng 15 taon, lagi siyang nagpapadala ng taong may dalang maleta ng pera sa lola ni Jigerong na maihiling na huwag nang hanapin ni Jigerong ang kanyang ina. Sa tuwing nangyayari iyon, nagagalit ang lola ni Jigerong. Hindi niya tinatanggap ang pera at inilibing lang ang lahat sa lupa sa hardin. Samantalang si Jigerong naman ay ginagamit ang lahat ng perang iyon para mag-donate sa charity fund. Ang dahilan kung bakit iniwan ng kanyang ina si Jigerong ay dahil hindi siya normal na bata, pati ang guro ay walang magawa at hindi siya maturuan. Pagkatapos ng klase tungkol sa paghiwa ng palaka, araw-araw ay humihingi si Jigerong ng palaka para hiwain. Nang malaman ang tungkol dito, noong gabing iyon, naglabas ang lola na si Gyu ng palaka para hiwain ni Jigerong. Habang nasasabik siyang hiwain ito, hinati ng lola ang balat sa kamay ni Jigerong gamit ang kutsilyo. Sinabi ni Lola Gyu na ang palaka ay nasasaktan din tulad niya, ang kaibahan lang ay hindi ito makapagdaing. Mula noon, nagtakda siya ng isang panuntunan para sa kanyang apo na mahirap disiplinahin. Kung gagamit ka ng kutsilyo para saksakin ang sinuman, gagamit din ako ng kutsilyo para saksakin ka. Kung yayakapin mo naman ang sinuman, gagawin ko rin iyon sa iyo. Pagbalik sa kasalukuyan, sinisisi ni Jigerong ang kanyang ina dahil hindi siya tinuruan kaya siya nagkaganoon. Binalaan niya ang ina na kung paiiyakin niya pa ang kanyang lola, hindi niya alam kung ano ang magagawa niya sa kanyang ina. Pagkatapos noon, si Jigerong ay nagkaroon ng paglalakbay upang tuklasin ang disyerto kasama ng isang tour group. Habang lahat sila ay patungo sa isang direksyon, siya naman ay sa ibang direksyon kaysa sa kanila at iyon ang sandali nang matisod siya sa genie's lamp at nakilala ang genie na si Iblis. Kahit na patuloy niyang sinasabi na siya ay isang genie, hindi niya ito pinansin. Pagbalik sa hotel, nakita ni Jigerong na naroon na si Iblis sa loob ng kwarto at sa paligid ng silid ay maraming buhok na kakagupit lang niya. Tinanong niya si Iblis kung paano siya nakapasok at sinabi niya na maaari akong pumasok sa anumang puwang. Nagtumalo ng kung ano-ano si Iblis, kaya sinabi ni Jigerong na tumahimik ka at umalis ka rito. Maliban sa lola ko, wala akong ibang sinusunod. Hindi mo ba ako
ako nakikilala? Nagkita tayo 783 taon na ang nakakaraan. Nang maamoy ni Iblis ang amoy ng katawan ni Dierong, nakilala niya na ito ang batang babae noong panahon ng Goriel. Alam mo ba kung paano ako nagdusa sa loob ng lampara sa loob ng 783 taon? Hindi, noong sandaling iyon, nagwala si Iblis dahil nakakulong siya sa lampara dahil sa batang babae na iyon. Naniniwala si Iblis na magkakaroon ng batas ng reinkarnasyon pagkamatay ng batang babae na iyon, kaya inutusan niya si Sizit na pumunta kaagad sa bansang iyon at hanapin kung nag-reincarnate na ang batang babae. Si Sizit ay isang itim na leon ni Iblis. Nag-anyong tao si Sizit at nagsimulang magtanong sa mga tao tungkol sa batang babae sa larawan, ngunit wala siyang nakuhang clue. Madalas ding naghahanap si Sizit ng kanyang Panginoon na si Iblis, upang ikwento kung paano nagbago ang mundo mula sa mga sasakyang tumatakbo sa kalsada o sa mga matataas na gusali na nag-uunahan sa pagtayo. Pagkatapos, isang araw, nagdasal si Iblis sa Diyos para sa isa pang pagkakataon. Kung sa pagkakataong ito, ang nagpagising sa kanya ay isang matuwid na tao, siya ay nangangako na mapupunta sa impyerno magpakailanman o maaaring pugutan ng ulo. Ngunit kung mapapabagsak niya ang taong iyon, gusto niyang maging malayang makalakad sa pagitan ng langit at impyerno. At tinanggap ng Diyos ang panalangin niya. Pagkatapos ay isang malakas na pagyanig ang naganap na nagpatama sa ulo ni Iblis mula sa isang haligi patungo sa isa pa. Sa oras na iyon, nalaman niyang lumitaw na ang bago niyang Panginoon. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang makakita ng isang kiyerong na tulad nito, isang bugal ng lupa na hindi gumagalang o natatakot sa kanya. Ngunit naniniwala pa rin siya na mapapabagsak niya ito. Gusto ni Iblis na malaman kung ano ang tatlong hiling ni Dierong na may dalawang panuntunan, hindi maaaring buhayin ang mga patay at hindi maaaring pumunta sa hinaharap. Maliban sa dalawang iyon, tutuparin niya ang lahat ng kanyang mga hiling. Nang marinig ang mga kalokohang iyon, naglabas si Dierong ng kutsilyo upang takutin at paalisin si Iblis. Ang pagiging agresibo niya ay talagang malayo sa batang babae noong nakaraan. Sa loob ng 1,000 taon, ilang beses pumunta si Sizit kay Iblis nang makita niya ang batang babae na iyon, ngunit agad itong namatay. Siya ay punong-puno ng kabutihan ng siya ay namatay habang tumutulong sa isang general sa labanan at minsan pa siyang namatay nang tumulong sa ibang tao. Ngayon naman, isa na siyang ganap na ibang Dierong. Nakatanggap si Dierong ng tawag mula sa kanyang lola at ipinapaalala nito sa kanya na uminom ng gamot sa tamang oras, huwag kumain ng maraming malamig na pagkain, at mag-ingat sa mga taong mahilig maghanap ng gulo at mag-ingay ng walang kwenta. Hindi pa siya tapos magsalita nang marinig ng lola ang boses ni Iblis. Hindi maintindihan ng lola kung bakit may kasamang lalaki si Dierong. Sinundan ni Iblis si Dierong upang magmakaawa na ibigay niya ang tatlong hiling. Ngunit patuloy lang niyang sinasabi na umalis ito at magpagupit na. Ang mga tao sa paligid ay nagulat dahil akala nila ay mag-isa siyang nagsasalita. Sila ay nagtatanong, sinabi niya na nakikipag-usap siya sa isang walang kwentang genie. Wala silang nakitang genie at naisip nila na may problema ang babae, kaya't lumayo ang lahat kay Dierong. Pakiramdam ni Dierong na masyadong nakakainis si Iblis, kaya't itinapon niya ang genie's lamp sa dagat. Ngunit pagbalik niya sa silid, nakita niya ito na pinipiga ang kanyang basang-basang buhok. Ipinagpatuloy ni Dierong ang pagbebenta ng genie's lamp, ngunit pagbalik niya sa hotel, naghihintay na ito roon. Tinanong niya si Iblis kung siya lang ba ang genie. Sinabi niyang hindi, ngunit siya ang pinakasikat na genie. Agad na pumunta si Dierong sa palengke upang bumili ng ibang lampara. Inalog niya ang lahat ng lampara doon at may isa. Naglabas ng maitim na usok, ngunit ang genie na iyon ay si Iblis. Alam na niya na si Dierong ay naghahanap ng genie para gamutin ang genie, ngunit sa kasamaang palad, sa lahat ng genie ay siya lang ang makapagbibigay ng hiling. Tinanong ni Dierong si Iblis kung marunong itong lumipad. Bago pa man matapos ang tanong, dinala na siya nito sa lahat ng sulok ng Dubai. Sila ay lumipad na tumatalon tulad ng mga vampira. Pagkatapos ay dinala niya ito sa helipad ng isang matayog na gusali. Dito, sinabi ni Dierong kay Iblis na, huwag mong ipaalam ito sa lola ko, at pagkatapos ay diretsyo niya itong itinulak pababa. Ngunit paano mamamatay ng ganoon kadali ang isang tunay na genie? Galit na galit si Iblis at sinakal niya ang liig ni Dierong. Inasahan niyang mag-iba siya sa buhay na ito, ngunit hindi niya inaasahan na mag-iba siya ng ganoon. Gusto ni Iblis na maghiling si Dierong sa sandaling iyon. Isiniwalat pa niya na kung palalayain siya pagkatapos maghiling ni Dierong, papatayin niya ito. Alam ni Dierong na kung mamamatay siya, hindi magtatagumpay si Iblis. Hinamon niya si Iblis na itapon siya, pagkatapos ay ngumiti siya ng mapanukso na ikinagulat ni Iblis. Galit siyang binitbit si Dierong at pinalipad ng mas mataas, pagkatapos ay binitawan niya ito upang bumagsak ng malaya, ngunit nakangiti pa rin ito. Sa sandaling iyon, ginamit ni Iblis ang kanyang superpower para hilahin siya pabalik. Nagtanong siya sa sarili, ang tao ba ay nalugmok na ng ganito? Binalaan niya si Dierong na, kung maglakas loob kang galawin pa ako, ikaw lang ang hindi ko, sisirain ko ang buong lahi mo, mula sa matatanda hanggang sa mga bata. Pagkatapos magsalita, naglaho siya. Kinabukasan, sumakay si Dierong sa eroplano pabalik sa Korea, at syempre, patuloy pa rin si Iblis na sumusunod sa kanya. Sinasabi niya, hindi ako makakaalis sa iyo, kaya huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Pag-uwi ni Dierong, nagulat si Lola Gyum nang makita niyang may kasamang lalaki ang kanyang apo. Nagulat din si Dierong nang makita niya na nakikita rin ng lahat si Iblis. Kinumpirma niya sa mga babae sa kapitbahayan na, hindi ko siya future husband, magkasama lang kami sa iisang kwarto.
Nagbigay ng mga paalala si Jigerong kay Iblis. Huwag kang magpakita sa lola ko at sa mga tao rito. Huwag kang pumunta sa bayan. Huwag mong ipakita ang paggawa ng salamangka at huwag mo akong piliting maghiling. Sumagot si Iblis, gusto mo akong patayin, ganoon ba? Kung ganoon, maghiling ka na. Sabi ni Jigerong, hindi na kailangan dahil kaya kong gawin iyon mag-isa. Sakto namang pumasok si Lola Jum. Tinanong niya si Jigerong, anong ginagawa mo't nagbubulungan ka mag-isa? Nasaan na ang matangkad na lalaki? Gumamit na ng salamangka si Iblis kaya hindi na siya makita ng lola. Nang makita niyang nagdadadaldal ang kanyang apo na parang nag-iisa at gustong pumatay ng kung sino, ipinapaalala ni Lola Jum ang panuntunan nila noon. Sa sandaling iyon, binitawan ni Jigerong ang asarol at inilagay ang relo sa kanyang tainga. Sa pagbalik sa taon na iyon, ang lola ay ibinunyag ni Lola Jum kay Jigerong na mula ngayon, ang iyong mga magulang at dalawang nakatatandang kapatid na babae ay hindi na pupunta rito. Namatay na silang lahat. Ngunit bakit sila namatay? Pinatay ko lang naman ang loro ng nanay ko. Hindi ko naman pinatay ang aking mga magulang o mga kapatid. Alam ng lola, ngunit huwag ka nang pumatay ng sinuman pagkatapos nito. Huwag ka ring pumatay ng mga ibon at mabuhay ka ng matagal kasama ko. Galit na galit si Jigerong dahil nangako ang kanyang mga magulang na dadalawin siya. Nang makita ang kanyang apo na nagwawala, inilagay ni Lola Gyum ang relo sa kamay ni Jigerong at pinayuhan siya na gawin ito sa hinaharap. Kung galit ka, ipikit mo lang ang iyong mga mata at makinig sa tunog ng tiktak ng relo. Ngunit patuloy niyang sinabi na ayaw niya. Pagkatapos ng ilang oras, si Jigerong ay nasasanay na sa pagdinig ng tunog ng tiktak ng relo. Unti-unti niyang napigilan ang kanyang masasamang damdamin dahil sa mga maliliit ngunit epektibong bagay ni Lola Jum. Tinuruan siya ni Lola Jum nang paunti-unti nang sumuko na ang lahat sa kanya. Palaging naglalagay si Lola Jum ng maliit na bato sa sapatos ni Jigerong upang matutong magtiis ang kanyang apo sa lahat ng bagay. Noong panahong iyon, talagang naiinis si Jigerong na nakatira sa nakakainis na lola na ito. Tinanong niya ang lola kung paano siya makakaiwas na makasama ito. Sinabi ng lola na mag-aral lang siyang mabuti at pumasok sa universidad. Ngunit dapat siyang maging top 1 para hindi na sila magkasama. Mula noon, nagsikap si Jigerong ng husto sa pag-aaral. At siya ay nakapasa bilang valedictorian sa kilalang National University of Science. Pagkatapos, nagbigay pa ng dagdag na hiling si Lola Gayum, dapat kumita ka ng maraming pera para makatakas ka sa akin. Pagkatapos graduate, nagbukas si Jigerong ng isang malaking car repair shop at kumita ng maraming pera. Naabot ng apo niya ang lahat ng hiling ni Lola Gayum. Dahil dito, natuwa at nag-alala ang lola. Noong araw na iyon, habang nagmamaneho si Jigerong, sinabi ng kapitbahay na ang sasakyan ng psychopath na bata. Nang marinig ito, binuksan ni Jigerong ang bintana at tiningnan sila. Agad na nagtanong ang babaeng katabi, ang psychopath ba ay pumatay ng mga tao ng random? Ngunit kinumpirma ng kapitbahay na hindi siya pumapatay ng tao. Magkasama ang buong nayon ang nagpalaki sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Iblis. Gusto niyang malaman kung paano siya pinalaki ng buong nayon. Isinalaysay ng kapitbahay na noong taong iyon, si Jigerong ay patuloy na gustong pumatay ng mga hayop sa nayon, mula sa mga manok hanggang sa mga aso. Ngunit pinigilan siya ng lahat. At pagkatapos ay sama-samang tinuruan ng paunti-unti at pinalaki siya. Sa pagbalik, si Jigerong ay pauwi nang makasalubong niya si Iblis. Nagustuhan niya ang trailer truck ng punong nayon, kaya sinabi niya kay Jigerong na, bilhan mo ako ng ganyan. Nakilala ng punong nayon ang dalawa kaya huminto rin siya para bumati. Bumulong si Jigerong sa tainga ni Iblis upang sabihin sa kanya na batiin ang punong nayon. Agad siyang lumapit at hinawakan ang ilong. Upang batiin ang punong nayon, agad siyang sinunggaban ng punong nayon sa liig dahil akala niya ay bakla ito at balak pa siyang suntukin. Ngunit nang lumingon siya, nawala na si Iblis. Kinabukasan, ikinuwento ni Iblis kay Sairis ang tungkol sa pagbati sa punong nayon. Pinayuhan ni Sairis si Iblis na hindi ganito ang paraan ng pagbati sa mundong ito. Sinubukan ni Iblis ang lata ng serbesa at namangha siya sa lasa nito. Ito ang pinakamasarap na inumin na natikman niya sa kanyang buhay. Pagkatapos, nagpaalam si Sairis dahil kailangan pa niyang tumulong sa ilang gawain sa nayon. Nagtaka si Iblis kung si Sairis ay isang banal na hayop ni Satanas, dapat niyang sirain ang tao. Bakit siya tumutulong? Sa sandaling ito, si Iblis ay nakita ang mga bata na naglalaro ng video game kaya't na-curious siya. Nagsimula siyang maglaro at na-addict na hindi na siya makaalis. Naglaro siya buong gabi hanggang sa wala na siyang natirang pera sa kanyang kamay. Agad na hinanap ni Iblis si Jigerong para humingi ng 1,000 won para sa video game. Nang magtanong siya, nalaman niyang nagnakaw na pala si Iblis ng 1,000 won kay Lola Gayum noon para maglaro. Nang marinig ito, agad na hinabol ni Jigerong ang magnanakaw na ito para bugbugin. Nang gabing iyon, muling hinarang ni Iblis ang sasakyan ni Jigerong para humingi ng 1,000 won. Hindi nagsalita, agad siyang nag-full throttle para diretsong banggain siya, na naging dahilan para tumilapon siya ng ilang daang metro. Ikinuwento ni Iblis ang lahat kay Seoksit, at humiram sa kanya ng 1,000 won para maglaro ng video game. Naglabas si Seoksit ng isang bulto ng pera, dahil ito ang kinita niya sa part-time job. Naniniwala si Sairis na tunay na psychopath ang babaeng si Jigerong. Nagtataka si Iblis kung ano ang psychopath, kaya dinala siya ni Sairis sa isang internet cafe.
Dito, ipinakita ni Sairis kay Iblis ang mga larawan ng mga psychopath. Ang pagtingin sa mga nakakatakot na larawan ay ikinabahala ni Iblis. Sa kabilang banda, pumunta si Jigerong sa dental clinic ng kanyang matalik na kaibigan na si Minji. Ikinuwento ni Jigerong sa kanyang matalik na kaibigan ang lahat tungkol sa kakaibang lalaki na si Iblis. Yumuko siya ng buong mundo para yakapin ako at pinilit akong maghiling ng isang bagay, kaya itinulak ko siya pababa mula sa observation deck. Kung nagkamali siya, sinasaktan niya at binangga pa ng sasakyan. Sa labas, nagtaka ang isang empleyada kung bakit madalas si Jigerong na pumunta doon, ngunit hindi naman nagpapatingin. Sinabi ng kanyang kasamahan na mahilig siyang makinig sa tunog ng paglilinis ng tartar, kaya't nagkaganoon. Talagang nagtaka silang dalawa sa kakaibang hilig na ito. Sa kabilang banda, ikinuwento rin ni Iblis kay Sairis ang tungkol sa pagtapon sa kanya ni Jigerong mula sa itaas ilang araw na ang nakalipas. Bukod doon, sinabi para nito na halos mamatay siya sa tuwa. Dahil dito, gusto ni Iblis na subukan kung ano ang pagtingin niya sa buhay ng ibang tao. Kinabukasan, pumunta siya sa car repair shop ni Jigerong na may apoy sa kanyang kamay. Sinunog niya ang shop na ito para tingnan kung maghihiling si Jigerong. Hindi naghiling si Jigerong, kundi binugbog pa niya si Iblis ng husto. Binugbog niya ito ng walang awa. Hinayaan niyang masunog ito nang hindi naghiling upang patayin ang apoy. Ang mga bumbero na nakarinig ng tawag mula sa mga tao ay nagmadaling pumunta rito. Ngunit nang dumating sila, wala silang nakitang apoy. Sa isang iglap, namatay na ang apoy. Sa malapit, patuloy pa rin na binubugbog ni Jigerong si Iblis. Nagtakbuhan ang lahat upang mamagitan at pinagsabihan siya kung bakit siya nananakit ng tao. Ang lahat ay nagulat nang makita ang isang malaking bungkos sa ulo ni Iblis at ang kanyang kamay ay deformed sa pagkakabugbog. Sa kabila nito, sinasabi pa rin ni Iblis na ayos lang siya. Naglalaro lang daw sila. Ang butas na ito, gagawin ko itong patag sa pamamagitan ng aking lakas, at ang kamay, ganito na iyan noon pa man. Pagkatapos magsalita, nagpatuloy si Jigerong sa paghataw kay Iblis at sinuntok niya ito ng malakas kaya't hinimatay siya. Nang gabing iyon, binigyan ni Jigerong si Iblis ng isang pin. Mula ngayon, isuot mo iyan kapag ako lang ang nakakakita sa iyo. Dahil minsan ka na lang nagpapakita sa ibang tao, aya't hindi ko mahihinuha ang kaibahan. Sumang-ayon si Iblis na susundin niya ito kung maghihiling si Jigerong ng kanyang unang hiling. Nagtaka siya kung bakit sobra siyang na-obsess sa paghiling at bakit gusto niya siyang patayin ng ganoon. Dahil ikinulong mo ako sa lampara sa loob ng halos 1,000 taon. Nakita ko kung paano nabulok ang laman mo at ang iyong buto. At naging abo, hawak ko pa rin ang dakot ng lupa na iyon at ang amoy na iyon ay ikaw at wala ng iba. Kapag naghiling na ang tao, tiyak na malulugmok sila. Sa pagkarinig nito, gusto ni Jigerong na patunayan ito ni Iblis. Kung ibibigay mo ang hiling sa 5 tao sa daan na ito at 3 sa 5 tao ay malulugmok, agad akong maghihiling at mamamatay sa kamay mo. Hindi ko alam kung ano ang takot, kaya hawakan mo ang pina ito at gawin mo. Samantala, pag-iisipan ko ng mabuti ang 2 hiling para wala akong pagkakamali. Nagtataka si Iblis kung bakit 2 hiling na lang. Dahil naghiling na ako ng una kong hiling, hindi ba? Sinabi ko sa iyo na patunayan na ang tao ay tiyak na malulugmok, iyon ang una kong hiling. Kinumpirma ni Iblis na tiyak na matatalo si Jigerong sa pustahang ito. Sa sandaling iyon, nakita nila ang unang tao sa kalsada. Ang pangalan niya ay Inson, isang supermarket employee na laging sinisigawan ng kanyang boss. Sa pagtingin sa malungkot na mukha ng babae na iyon, naniniwala si Iblis na siya ay malulugmok. Ang pangalawa ay si Giong, isang bank employee at classmate ni Jigerong mula elementary hanggang high school. Tinitigan ng mabuti ni Iblis at nagtiwala siya na naiintindihan niya ang mukha nito, isang mukha na nagnanais na bumagsak na ang mundo ngayon. Ang pangatlong target ay ang aso na ito. Kahit na hindi ito tao, ito ay isa ring buhay na nilalang, kaya gusto rin ni Iblis na maghiling para malugmok ito. Ang pang-apat na tao ay si Sangte, ang may-ari ng Potato Stew Restaurant sa labas ng bayan, at ang huli ay ang anak ni Lola Dajin, isang taong umalis sa lungsod kasama ang kanyang asawa at naninirahan sa probinsya at gumagawa ng isang YouTube channel. Kumpleto na ang 5 target at naniniwala si Iblis na mapapabagsak niya silang 5 at pagkatapos ay mapupunta ang 5 target na iyon sa pinakamalalim na impyerno. Binalaan ni Iblis si Jigerong na may mga mabubuti at masasamang genie at mayroon pang ibang genie, hindi lang siya. Samantala, iginiit ni Jigerong na ang taong nakatayo sa harap niya ay tiyak na isang masamang genie. Pagkatapos noon, naniniwala si Sairis na nasa panganib si Iblis dahil si Jigerong ay katulad ng batang babae noon na gumamit ng isang hiling para sa ibang tao. Nasa panganib ang kanyang buhay upang patunayan ang kabutihan ng tao. Nag-aalala rin si Iblis na matalo sa kasong ito, kaya't nagpasya siyang pabayaan muna ang buhay na ito at pansamantalang magtago sa kung saan. Kasabay nito, nais niyang papasukin si Sairit sa talyer ni Kajong upang magtrabaho at magbigay sa kanya ng balita. Agad pagkatapos, ginamit ni Iblis ang isang flying carpet upang lumipad sa kalangitan. 2 eroplano ng manlalaban ang nakakita sa kakaibang bagay na ito, kaya't agad nilang nilapitan. Naghihintay sila ng utos upang pabagsakin ang kakaibang bagay, habang mabilis na pinaikot ni Iblis ang kanyang sasakyan upang bumalik sa lupa.
lupa. Nagulat agad ang istasyon ng telebisyon tungkol sa insidenteng ito nang halos magkabanggaan ang mga eroplano ng manlalaban ng Korea at Japan dahil sa pagtuklas ng isang kakaibang bagay sa pagitan ng himpapawid ng dalawang bansa. Nang matanggap ni Kajong ang balita, agad siyang nagalit kay Iblis dahil sa kanya, muntik nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Tamang-tama at nandoon si Sairitz para mag-apply ng trabaho. Sa isang sulyap pa lang, alam na niyang magkakilala ang dalawa. Nagtataka si Kajong kung magbabago ang 5 taong iyon dahil sa kahilingan mo, paano ko malalaman? Kaya't dinala ni Iblis si Kajong sa bubong ng isang gusali. Dito, inihayag ni Iblis na bibigyan niya si Kajong ng panulat na kung anuman ang isulat nito ay mananatili magpakailanman kahit magbago pa ang lahat. Maya-maya, lumitaw si Ki Soo-heon, ang death god sa lugar na ito. Siya ang may-ari ng gusaling ito. Pinayuhan ni Iblis si Kajong na sa sandaling magpabaya siya. Tanggalin mo ang isang balahibo sa kanyang pakpak at tumakas. Hindi inaasahang itinulak ni Iblis si Kajong mula sa bubong. Nang makita ito, lumipad si Soo-jae upang iligtas siya. Sa sandaling ito, nagsimulang lumitaw ang mga pakpak ni Soo-jae. Nang ligtas na silang makababa, agad na binunot ni Kajong ang isang balahibo ng pakpak at tumakas. Pinuna ni Soo-jae si Iblis dahil sa kanya, lumitaw ang digmaan, pagpatay, kasakiman at pagkamakasarili. Iyon ang binhi na ipinunla ni Iblis nang bigyan niya ang mga tao ng 3 hiling. Bilang sagot, sinabi ni Iblis na gusto lang niyang patunayan na ang mga lumpi na may kapintasan ay pagkakamali ng Diyos at pinahintulutan niya akong gawin iyon upang hilahin sila pababa sa impyerno. Sa loob ng 1,000 taon na nakakulong sa lampara, si Su, madalas na pumupunta si Soo-jae kay Iblis. Palagi siyang naghuhulog ng isang dakot na buhangin upang lalong malibing ang lampara. Alam na alam iyan ni Iblis at palaging nakatanim ang galit na ito sa kanyang isip. Hindi rin nagpahuli si Soo-jae nang takutin niya si Iblis na malapit na siyang kunin ang buhay nito. Pagkatapos, pumasok si Iblis sa loob ng gusali ni Soo-jae. Tumalon siya, tinatagos ang mga palapag ng gusali upang inisin ang death god. Parang baliw si Soo-jae dahil nabenta na niya ang lahat at 1 linggo na lang ay lilipat na ang mga customer. Ngunit wala siyang magagawa kay Iblis. Sa kabilang banda, ginamit ni Kajong ang balahibo ni Soo-jae para subukang sumulat. Ayon kay Iblis, ang panulat na ito ay sumusulat lamang ng katotohanan. Ang unang linya ay isinulat ni Kajong tungkol sa paglalagay niya ng bato sa kanyang sapatos noong bata pa siya at nanatili ang teksto dahil iyon ang katotohanan. Ang susunod na linya ay isinulat niya na siya ay isang pasanin sa kanyang lola, ngunit ang salitang pasanin ay napalitan ng salitang lakas. Sa loob ng mahabang panahon, inakala niyang pasanin siya sa kanyang lola. Tinanong ni Kajong ang kanyang lola tungkol dito at kinumpirma niya na iyon ay totoo dahil palagi niyang iniisip na ang kanyang apo ang pinagmulan ng kanyang lakas. Sa supermarket, patuloy na pinupunan ng supervisor si Lola Inson na talagang nakasakit ng damdamin niya. Habang nag-aayos ng mga paninda, natuklasan ni Lola Inson ang isang lumang lampara. Pinunasan niya ang alikabok dito at sumikat ang lampara at pagkatapos ay lumabas si Iblis mula sa lampara. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, sinimula ni Iblis na bigyan si Lola Inson ng 3 kahilingan at ang una niyang hiniling ay ang ma-promote bilang branch manager ng supermarket. Sinabi niya na nagtatrabaho na siya doon sa loob ng 25 taon. Ngunit natalo siya sa isang napakabata dahil mayroon itong degree sa kolehiyo. Kaya gusto niyang maging boss ng batang iyon. Agad na naging totoo ang hiling na ito. Nais niyang gumanti sa lahat ng ginawa ng dating assistant manager na nagpakita ng kalupitan sa kanya. Ibinunyag ni Iblis ang bagay na ito kay Kajong. Isinulat niya kaagad ang kahilingan sa kanyang notebook gamit ang panulat ng katotohanan. Pumunta si Kajong sa supermarket upang paalalahanan si Lola Inson na palitan ang langis ng kotse. Ngunit sinabi niya na papalitan na niya ng bago ang kanyang kotse. Totoo nga na pagka-promote niya, nagsimula na siyang baguhin ang lahat. Dito, nagtaka si Iblis tungkol sa matalik na kaibigan ni Kajong na madalas niyang banggitin, si Minji. Dati, madalas na binubuli si Minji ng mga kaklase niya. Nang masaksihan ito, nais ni Kajong na turuan sila ng leksyon. Sa oras ng pahinga, pumasok sila sa banyo upang manigarilyo habang sinimula ni Kajong na ikalat ang gasolina sa buong banyo. Nagbanta siyang sisindihan sila na maihandang kwento na nanigarilyo sila doon kaya nagkaroon ng sunog. Nang marinig iyon, nagsimulang matakot ang tatlo at nangako na hindi na mambubuli pa ng ibang tao. Mula sa sandaling iyon, naging matalik na magkaibigan sina Kajong at Minji. Dahil napakahina ni Minji sa pag-aaral, araw-araw siyang pinipilit ni Kajong na mag-aral. Kung hindi, papatayin niya si Minji. Matagal nang nagbabanta si Kajong na papatayin siya, kaya't palaging tinatapos ni Minji ang mga gawaing pang-akademiko na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan. Nagtagumpay siya at nakapagbukas ng sarili niyang dental clinic dahil din sa banta ni Kajong. Sa kabilang banda, ipinahayag ng katulong kay Soo-jae na nagawa na ni Kajong ang kanyang unang kahilingan. Hanggat mapapatnubayan si Kajong upang hilingin ang natitirang 2 sa tamang direksyon, maaaring makuha na ng master ang ulo ni Iblis. Gumugol si Soo-jae ng 25 taon upang pag-aralan ang psychopathic na personalidad ni Kajong. Talagang nagulat siya nang napakadali niyang nagawa ang kahilingan.
Batay sa mga investigasyon ni Sairitz, ang talyer ay isang sideline lang ni Kajong. Ang pangunahing trabaho niya ay ang mag-invest sa stock market at bumili ng shares. Ang isa pang kapansin-pansin ay palagi niyang isinasara ang talyer sa mga araw na may numerong 4-4. Sa ika-negatibo 4, sumisisid siya. Sa ika-negatibo 14 na, umaakyat siya ng bundok. At sa ika-negatibo 24, nagpupunta siya sa paggawaan ng kahoy. Inisip ni Iblis na marahil ay gusto niya ng pinakanatural na kamatayan, tulad ng pagkasira ng kagamitan sa malalim na dagat o pagkadulas habang umaakyat sa bundok. Pagkatapos, pumunta sina Sairitz at Iblis sa paggawaan ng kahoy ni Kajong. Dito, natuklasan nila ang dalawang kabaong na ginagawa niya. Kumbinsido si Iblis na kung mamatay si Lola Gayum, susunod siyang mamamatay. Kaya't isang ideya ang pumasok sa isip ni Iblis. Hindi niya maaaring hayaang mamatay si Lola Jum ng maaga. Agad siyang pumunta kay Lola Jum para hilutin ang likod nito. Nang makita siyang nagbabayo ng bawang, pinigilan niya at siya na ang gumawa. Nang marinig niyang pupunta si Lola Jum sa bukid, siya na rin ang gumawa ng trabaho nito. Kinagabihan, inimbitahan ni Kajong si Iblis na kumain sa isang marangyang restoran. Dito, tinanong niya si Kajong tungkol sa gamot na iniinom niya araw-araw, kung bumuti ba ang kanyang sakit. Ibinunyag niya na iniinom niya lang iyon para mapanatag ang loob ng lola niya at hindi naman talaga nakakagaling. Bakit ka nag-aalala sa buhay at kamatayan ko? Hindi ba't sabik na sabik kang patayin ako? Ngunit itinatanggi ni Iblis ang lahat. Tinanong niya si Kajong kung saan niya gustong pumunta. Agad siyang tumingin sa observation tower. Agad na dinala ni Iblis si Kajong upang lumipad patungo roon. Hindi lang iyon, ginamit din niya ang kanyang superpower para patayin ang mga ilaw ng buong lungsod. Sa sandaling ito, lumitaw sa kalangitan ang milyon-milyong bituin para kay Kajong upang tingnan ng komportable. Biglang naalala ni Kajong ang sinabi ng kaibigan niyang si Minji. Kung sinabi ng isang lalaki na tingnan ang mga bituin o titingnan ang mga bituin, 100% na oras na para humalik. Sa pag-iisip nito, sinabi agad ni Kajong kay Iblis na gawin na agad. Dahil hindi niya maintindihan kung ano ang gagawin, si Kajong na ang nagkusa na halikan si Iblis sa labi. Hinalikan niya ito ng marahan, ngunit wala siyang nalasahan. Hindi niya maintindihan kung bakit sa labas. Gusto nilang humalik, ngunit sinabi ni Iblis na iba kapag ako ang humalik. Pagkatapos ay kusa siyang humalik kay Kajong ng may pag-ibigan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Kajong ang lasa ng halik, kung ano ang lasa ng matamis na pag-ibig. Pagkatapos ng kapanapanabik na unang halik, gusto ni Kajong na humalik araw-araw. Kung nasaan si Iblis, pupuntahan siya ni Kajong. Samantalang siya ay nataranta at gumawa ng iba't ibang dahilan para maiwasan siya. Nagtago pa nga siya sa kabaong dahil sa takot na makita ni Kajong. Nang matuklasan, sinabi ni Iblis na ang paghahalik ay dapat may patakaran, hindi basta-basta. Hahalikan lang ng mga tao ang isa't isa kapag umuulan at dapat may kasamang beer. Habang ang kahapon ay isang pagbubukod dahil iyon ang unang halik. Kinabukasan, inutusan ni Kajong si Sairitz na alamin kung kailan ulan ngayong linggo. Kinumpirma ni Sairitz na hindi ulan sa buong linggo. Nagdulot ito ng matinding pagkadismaya kay Kajong. Nang matikman niya ang lasa ng pag-ibig, madalas na siyang sumasalamin sa salamin at pinupuri ang sarili niyang kagandahan. Pag-uwi, sumasalamin din siya sa isang matalas na kutsilyo. Nang masaksihan ito ni Iblis, mabilis siyang tumakas. Batay sa investigasyon ni Sairitz, ang mga taong may psychopathic na katangian tulad ni Kajong ay madalas na narcissistic. Pinayuhan ni Sairitz si Iblis na magsaya dahil ang halik ay ang unang hakbang na humahantong sa pagkasira ng tao. Kinilabutan din si Iblis nang isipin niya ang halik nila ni Kajong. Dahil iyon ang una niyang halik matapos makulong sa loob ng 1,000 taon. Nang marinig iyon, sinabi ni Sairitz kay Iblis na tooth scaling ina siya. Pagkatapos ng 1,000 taon na walang scaling, magiging mabaho ang halik. Kinabukasan, agad na nagpunta si Iblis sa dental clinic ni Minji para tooth scaling. Pagkatapos, wala siyang pambayad at wala siyang ihi. Sinisi ni Minji ang staff, bakit ginawa niyo agad gayong hindi pa rehistrado? Dahil sinabi niyang kakilala niya si Ate Kajong, kaya ginawa namin. Nang marinig iyon, napagtanto agad ni Minji na ito ang lalaking binanggit ni Kajong. Dinala ni Minji si Iblis kay Kajong para tanungin siya. Pinayuhan ni Minji si Kajong na maging matalino kung gusto niyang maging seryoso sa lalaking ito. Bukod sa gwapo at matangkad na mukha, wala nang maganda sa kanya. Ipinaliwanag ni Iblis kay Kajong na nagmamadali siya dahil sa takot na dumating ang tag-ulan kaya nangyari iyon. Sa bandang huli, magiging professional gamer ako at kapag kumita na ako, babayaran kita. Nang walang sinasabi, binugbog ni Kajong si Iblis hanggang sa magkapasa ang kanyang mga mata. Nang gabing iyon, idinaos ang Cherry Blossom Festival sa nayon. Ginamit ni Iblis ang kanyang superpower upang lumikha ng hugis puso na may kasamang pangalan ni Kajong sa kalangitan. Isang plano na magpapabilis ng tibok ng puso ni Kajong upang tuluyang mahulog siya. Ngunit hindi niya maintindihan kung saan niya nakuha ang ideya na dagdagan ng letrang KAE at TAE ang pangalan niya. Sa talyer, nakita iyon ni Kajong at sinumpa ng pabulong si Iblis. Tamang-tama at nandoon din si Suzy. Nagtaka si Kajong at tinanong siya kung anong uri siya, parang genie, demonyo, o anghel. Kinumpirma ni Suzy na siya ay isang anghel. Nakita mo na ang aking mga pakpak noon. Pero bakit itim ang pakpak ng isang anghel? Bukod pa rito, nakikita kitang nagbibigay ng libreng pagkain sa mga nakatatanda. Pero bakit namamatay ang sinumang bigyan mo? Dahil nagpupunta ako sa mga nakatatanda na malapit ng yumao upang makapagpahinga sila ng payapa. Ibinunyag ni Suzy na matagal na niyang binabantayan si Kajong. Ito ay isang utos mula sa Diyos. Kung yumuko si Iblis sa isang matuwid na tao,
mawawalan siya ng buhay. Tutulungan kitang hindi maakit ni Iblis. Nang marinig ito, agad na isinara ni Kajong ang talyer at pinaalis ang mga customer. Nang araw na iyon, tinanong ni Kajong si Iblis tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Suzy. Ibinunyag niya na napakasama ng relasyon nila. Mayroong 300 taong digmaan sa pagitan namin ni Suzy. Ginawa ng Diyos ang mga anghel mula sa liwanag at ang mga genie mula sa walang usok na apoy. Dahil ang mga genie ay naging mapagmataas at ninais na maging mas dakila kaysa sa kanya, nagalit siya at nagpadala ng mga anghel upang puksain sila. Nagsimulang bumaba ang mga anghel sa lupa at pinatay ang mga genie sa mundo. Si Suzy ang nangmuna doon. Tumagal ng 300 taon ang digmaan at halos naubos ang lahat ng aming mga kapatid. Pagka-promote ni Lola Inson, nagsimula siyang umabuso sa kanyang kapangyarihan. Paulit-ulit niyang sinisisi ang mga mas mababang ranggo na empleyado. Kahit na sila ay dating mga kasamahan na nagtutulungan, hindi na nakatiis ang ilang empleyado kaya't nagrebelde sila. Mayroon din silang impormasyon na tumatanggap si Lola Inson ng suhol mula sa supplier. Pagkatapos batikusin at hamakin ang kanyang mga nasasakupan, gusto ni Lola Inson ng pangalawang hiling. Naniniwala siyang kung mas maaga niyang hinawakan ang posisyong ito, hindi siya babastusin ng ganito. Kaya, ang pangalawang hiling niya ay bumalik sa 25 taon ang nakalipas, ngunit manatili siyang branch manager at tinulungan ni Iblis na matupad ang hiling na iyon. Samantala, habang bumabalik ng 25 taon, dumaan din si Iblis sa bahay ni Kajong. Noong panahong iyon, bata pa siya, na isang psychopath at sinisira ang isang bahay ng langgam. Sinabi ni Iblis kay Kajong na pagkatapos ng 25 taon, lalaki siyang napakaganda, kaya huwag kang maglaro ng mga larong ito, baka maging peklat at hindi ka na maging maganda. Ngunit sinabi ni Kajong na, sabi ng lola ko, bawal makipag-usap sa estranghero, at binato niya ng bato si Iblis sa ulo. Ang sandaling ito ay biglang lumitaw sa alaala ni Kajong. Nakita rin niya ang sarili niyang sinasaktan si Iblis, ngunit hindi niya mapigilan. Nang gabing iyon, umulan kaya't nagsipilyo agad si Kajong ng ngipin na may intensyong halikan si Iblis ngayong gabi. Pagkatapos, nagpunta siya sa convenience store para bumili pa ng beer at nagsimulang hanapin si Iblis sa bawat sulok, ngunit hindi niya ito nakita. Tamang-tama at tumigil ang ulan kaya nagalit si Kajong. Habang pauwi, nakita niya si Iblis. Sinigawan niya ito, umuulan kanina, pero saan ka nagtago? Susuntukin sana ni Kajong si Iblis, ngunit biglang lumabas ang asong ito at tumahol ng malakas. Kaya't hindi siya nakagawa ng anumang aksyon at tahimik na umalis. Pagkatapos, binigyan ni Iblis ng unang hiling ang asong ito. Inutusan niya si Cyrus na isalin sa lengguwahe ng aso para maintindihan ng aso. At ang hiling ng aso ay maging tao. Nais niyang maging isang gwapo at matangkad na 40 taong gulang na lalaki. Kinabukasan, nagsimulang maglakad si Henny, ang aso, sa kalye, at ang kanyang kagwapuhan ay naging dahilan upang mapalingon ang mga babae. Sa gitna ng pagkamangha, tumawag si Lola Jum para paalalahanan si Kajong na uminom ng gamot ng regular. Pagkatapos, tinanong niya ang kanyang apo tungkol sa mga kahilingan na nakasulat sa kwaderno. Nagulat si Kajong nang malaman niyang nakikita rin ng kanyang lola ang kwaderno. Kaya, gusto ni Kajong na makahanap ng lugar upang itago ang kwaderno na ito. Ang unang lugar na naisip niya ay ang magic lamp ni Iblis. Agad na dinala ni Iblis si Kajong sa loob ng magic lamp. Dito, isiniwalat ni Kajong ang isang bagay na sinabi ni Suzy sa kanya. Napupugutan siya ng ulo kung yuyukod siya sa isang matuwid na tao. Nang marinig ito, nasabi na lang ni Iblis ang isang bulong na sumpa kay Suzy. Nagtataka siya at tinanong si Kajong, hindi ka ba talaga natatakot sa kasamaan? Sumagot siya, wala ang salitang takot sa aking diksyonaryo. Ngunit sinabi ng lola ko na ang kawalang damdamin ang pinakakatakot na bagay. Siya ang manipis na safety lock ng aking kawalang damdamin. Kung mawawala ang safety lock na iyon, maaaring sumiklab ang kalupitan sa loob ko. Kaya naghahanda ako para sa sandaling iyon. Ako ay parang isang bato sa sapatos ng lahat. Ginagalit ko ang mga tao, kaya inalis ko ang batong iyon. Dahil sa lola ko, kaya kung balak mong patayin ako, bilisan mo at huwag mong hayaang mapugutan ka ng ulo. Naniniwala si Kajong na pareho sila ni Iblis dahil pareho silang antisocial. Ngunit siya ay pinupuna, samantalang siya ay sinasamba. Nagtataka siya kung bakit hinayaan ng Diyos na magkita silang dalawa. Pagkatapos, sinabi ni Kajong kay Iblis na ilipat ang kanyang opisina doon. Sa loob lang ng ilang sandali, ang espasyo roon ay naging opisina na ni Kajong. Nagtaka si Kajong kung bakit hindi umalis si Lola Inson sa supermarket gayong mayroong napakaraming pagpipilian sa labas. Ipinapalagay ni Iblis na nais niyang maging hari, ngunit hindi siya nangangahas na gawin ito sa labas ng kanyang teritoryo. Nais niyang yapakan ang mga nasa ilalim niya, kaya ganoon ang hiling niya. Iyon ang kaduwagan ng tao, kaya kinamumuhian ko silang lahat. Sa kabilang banda, narinig ni Lola Jum ang isang kakaibang ingay sa loob ng lampara. Tamang-tama at may kumakatok na kapitbahay, kaya't dali-dali niyang itinapon ito. Nagdulot ito na lumutang ang dalawa na nasa loob ng lampara. Agad na niyakap ni Iblis si Kajong at tinulungan siyang makababa ng ligtas. Sa sandaling ito ng romansa, si Ka
nadama ni Kajong na umuulan sa labas. Tinanong niya si Iblis kung may beer doon, ngunit sa kasamaang palad ay wala. Kaya, bumalik silang dalawa upang bumili ng beer. Tamang-tama at nakita nilang umiiyak si Lola Jum sa labas ng bakuran. Nang tanungin, nalaman nilang namatay na si Lolo Kim, ang manggagawa ng kahoy. Siya ang nagturo kay Kajong ng wood carving at siya rin ang matalik na kaibigan ni Lola Jum. Pagkatapos ng biglaang pagkamatay ni Lolo Kim, nagsimulang matakot si Kajong na mangyayari rin ito sa kanyang minamahal na lola. Kaya, gusto niyang hilingin ang kanyang pangalawang kahilingan. Handa siyang ipagpalit ang kanyang buong kabataan upang bumata ang kanyang lola. Nais ni Kajong na matupad ang kahilingan sa loob ng susunod na 72 oras dahil mayroon pa siyang kailangang ihanda. Pag-uwi, ni Kajong ang kanyang lola na sa loob ng 3 araw. Magbabakasyon silang dalawa sa Hawaii. Inihanda na niya ang mga tiket sa eroplano at kailangan na lang niyang hintayin ang araw para umalis. Bukod pa rito, gusto ni Kajong na ipagyabang ng kanyang lola sa lahat ng tao sa nayon. Nagdulot ito ng inggit sa lahat kay Lola Jum. Nang araw na iyon, oras na upang matupad ang pangalawang kahilingan ni Kajong. Nang magising si Lola Jum, siya ay naging isang babae na 30 taong gulang pa lamang. Nagulat siya nang makita niya ang kanyang mukha sa salamin. Hindi siya makapaniwala at nawala ng malay ng 3 o 4 na beses ng sunod-sunod. Sa sandaling ito, nalaman ni Lola Jum na ito ang kahilingan sa kwaderno ng kanyang apo. Inamin ni Kajong na totoo iyon, at lubos na ikinagalak ito ni Lola Jum. Agad siyang tumakbo sa silid ni Kajong upang subukan ang mga branded na damit, isang bagay na gusto niyang gawin, ngunit hindi niya nagawa. Biglang pinuntahan ni Henny ang aso si Iblis. Kailangan ni Henny ng pera at ng citizen identity card upang mahanap ang kanyang ama. Iyon ang kanyang pangalawang kahilingan, ngunit nangako si Iblis na gagawin niyang isang tao si Henny na hindi nangangailangan ng citizen identity card, isang taong may maraming pera at kayamanan at kayang utusan ang iba. Agad na naging isang direktor si Henny na laging may kasamang katulong upang utusan niya. Kasabay nito, binuksan ni Suzuki ang safe at ang laman nito ay alabok na lang. Alam niyang ninakaw ni Iblis ang lahat ng kanyang pera. Ang pagbubunot pa ng mga mata ng anghel ay nagpagalit ng husto kay Suve. Matapos isuot ang isang branded na kasuotan, bumaba si Lola Jum sa kalye. Hindi siya nagtipid sa pagbili ng napakaraming mamahaling bagay. Nang masaksihan ito, napailing na lang si Kajong. Pag-uwi, nagtakda si Kajong ng mga patakaran para kay Lola Jum. Una, hindi siya pinapayagang sumagot ng telepono dahil sa kanyang malaking boses na magbubunyag sa kanya. Pangalawa, kung may magtanong, sabihin niya na siya ay tagalungsod na bagong lipat lang doon at huwag na huwag niyang gagamitin ang lokal na dialekto. Nang gabing iyon, habang naglalakad sa kalsada si Lolo Sangtae, nabangga niya ang isang usa. Pumunta siya sa likod ng sasakyan para kumuha ng crowbar at nakita niya ang isang sinaunang lampara. Iniwan niya ito at nagpatuloy sa pagkuha ng crowbar upang asikasuhin ang usa. Nang akmang gagawin niya na ang aksyon, lumitaw si Iblis kaya nagulat siya. Ipinakilala ni Iblis ang sarili bilang genie at bibigyan siya ng 3 kahilingan. Inakala niyang lasing si Iblis at nagsasabi ng kung ano-ano. Hinamon niya si Iblis na kung siya ay isang genie, iligtas niya ang usang ito. Agad siyang gumamit ng superpower para gumaling at tumakbo ang usa. Sa sandaling ito, nagsimulang magsisi si Lolo Sangtae na nawalan siya ng isang kahilingan. Naging mayabang pa siya at sinaktan si Iblis. Ngunit paano niya magagawa iyon? Sa isang kumpas lang ng kamay ni Iblis, tumilapon siya ng ilang metro. Pagkatapos ay pinayuhan niya itong mag-isip ng mabuti. Bago humiling ng natitirang 2, kinabukasan, pumunta ang village head sa isang pamilya na bagong lipat. Ang kakaiba ay puro mababagsik na gangster ang nakatira rito. Lumabas ang may-ari ng bahay at nagtanong kung ano ang kailangan niya at sinabi ng village head na gusto lang niyang bumati. Humingi ng phone number ang village head at inutusan niya ang kanyang tauhan na ibigay ang numero sa kanya. Tumingin ang village head sa itaas ng bahay at nakakita ng isang napakakakaibang lalaki. Ngunit sa isang iglap ay nawala na siya. Sa kabilang banda, pumunta si Lola Gayum sa hair salon. Tamang-tama at nandoon si Minji upang tulungan siyang makaiwas sa sasakyang bumangga sa kanya. Agad siyang nakilala ni Lola Gayum, ngunit hindi maintindihan ni Minji kung sino ang babaeng ito. Na parang kakilala niya. Tinawag ng supervisor ang empleyado ng bangko na si Giong upang talakayin ang negosyo. Nalaman niyang magkaklase sila ni Kajong, kaya gusto niyang kumbinsihin niya si Kajong na bumili ng mga produkto ng pensyon ng bangko. Dahil si Kajong ay isang napakayamang at potensyal na customer. Gayunpaman, labis na kinamumuhian ni Giong si Kajong. Dahil lang ito sa inggit sa mga tagumpay ni Kajong. Habang naghugas ng mga tasa, nakita ni Giong ang sinaunang lampara. Ibinuhos niya ang kanyang galit sa lampara at bigla itong lumiwanag at pagkatapos ay lumitaw si Iblis. Gaya ng dati, bibigyan niya si Giong ng 3 kahilingan. Labis na ikinagalak ito ni Giong. Ang unang hiling ni Giong ay ibigay sa akin ang lahat ng pera sa account ni Kajong sa layuning gawing miserable ang taong kinaiinggitan niya. Talagang nalagay si Iblis sa isang mahirap na sitwasyon, ngunit napilitan siyang tuparin agad ang kahilingan ni Giong. Idinagdag ang isa 0,000,000,001 sa account niya. Pagkatapos, isiniwalat ni Iblis ang lahat kay Kajong. Sa ganitong pagkasira ng tao, kumbinsido si Iblis na mananalo siya sa taya. Samantalang si Kajong ay mayroon pang natitirang kaunting pag-asa. Hinawakan ni Kajong ang sun timer ni Iblis at biglang lumitaw ang isang kamay na buhangin. Pagkatapos, biglang umikot pabalik ang orasan niya. Ang
panahon na naglabasan ang mga piraso ng alaala sa isip ni Gierong, tingnan ang tala. Kasama ang senaryo ng kamatayan mula 783 taon na ang nakalipas at ang imahe niya na nakaupo at tumatawa sa mismong mahiwagang lampara na ito. Iyon ang mga bagay na minsan nang nakita ni Gierong, tingnan ang tala. Sa kanyang mga panaginip, tinanong niya sa sarili kung ang sandali na nakaupo siya at tumatawa ay tanawin ba sa hinaharap. Kinabukasan ay lumipat ang bagong pamilya sa tindahan ni Gierong, tingnan ang tala. Para magpaayos ng sasakyan, ang lalaking ito ay may isang napakakakaibang anak na lalaki. Ang batang iyon ay patuloy na nakatitig kay Gierong, tingnan ang tala, kaya nainis siya. Ang batang iyon ay may kapansanan sa mga binti at may hawak na aklat ng kasaysayan tungkol sa panahon ng Goryeo sa kanyang kamay. Tinanong ng bata si Gierong, tingnan ang tala, kung bakit pagkatapos ng 1,040 ay ang Goryeo ay tumigil sa pakikipagkalakalan sa Arabia, ay humaharang ba sa daan? Ngunit paano malalaman iyon ni Karong? Ang kakaibang batang lalaki ay nakita pa ang anino ng banal na hayop ni Sarit. Si Suhan ay umupo at muling iginuhit ang mga mata ng anghel, ngunit hindi niya magawa. Ang pag-iisip tungkol kay Iblis ay nagdagdag lang ng galit sa kanya. Galit na galit, hinanap ni Suhan si Iblis para tanungin. Pinila niya si Iblis sa isang mundo na silang dalawa lang. Sinumbatan ni Suhan si Iblis dahil sa pag-ubos ng vault niya at dinala ang pera sa asong si Henny at pati na rin sa pagkuha ng mga mata ng anghel. Sinabi ni Iblis na ang pera lamang sa lugar na iyon ang hindi kontrolado ng mundong ito. Tungkol naman sa mga mata ay sinabi niyang ang orihinal na pintura ay hindi ganoon. Sa pagkarinig pa lang nito ay sumugod agad si Suhan kay Iblis at nagkaroon sila ng matinding labanan, ngunit sa huli ay hindi talaga nanalo si Suhan. Patuloy na iniisip ni Karong ang mga alaala na lumalabas sa kanyang isip. 783 taon na ang nakalipas ay minsan na siyang nakiusap sa isang tao, ngunit hindi niya matandaan kung ano ang ipinakiusap niya. Tamang-tama naman na biglang dumating si Suhan na may isang kawan ng uwak na lumilipad sa kalangitan. Inamin ni Suhan na alam na niya ang pangalawang hiling ni Karong, kaya gusto niya itong tulungan sa huling hiling. Alam mo ba kung bakit gusto kang patayin ni Iblis? O ang mga nangyari sa iyo 783 taon na ang nakalipas? Tutulungan kitang linawin ang lahat tungkol sa iyong kamatayan, ngunit malamig na sinabi ni Karong kay Suhan na umalis at binigyan niya si Suhan ng masakit na suntok. Ang malakas na suntok na iyon ay naramdaman din ng banal na hayop ni Suhan na si Izan. Si Izan ay sigurado na si Karong ang sumuntok at wala nang iba pa. Kinabukasan ay dumating ang pulisya kay Karong upang magtanong tungkol sa isang nawawalang babae at ipinakita nila ang larawan ng babae kay Karong. Ang pag-iisip sa babaeng may blonde na buhok na ito ay nagpaalala kay Karong ng isang insidente ilang araw na ang nakalipas, nang dinala ni Isang Te ang isang sasakyan na basag ang ilaw sa tindahan para kumpunihin. At sa ilaw na iyon ay may nakadikit na ilang hibla ng blonde na buhok. Sa araw na iyon, natuklasan ng mga tao sa nayon na may isang matandang babae ang namatay sa isang silid. Dahil mag-isa lang siya, nang umalingasaw na lang nila nalaman. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagsismisan ang mga tiyahin sa kapitbahay tungkol kay Lola June. Nagbakasyon daw siya at pinutol ang koneksyon sa lahat. Ilang araw ang nakalipas, may isang tiyahin na nakakita kay Karong at sa isang kakaibang babae na naghuhukay sa likod bahay. Nagtanong sila kung baka pinatay ng psychopath na iyon ang kanyang lola at naghahanap ng paraan upang ilibing ang bangkay. Agad-agad na nagpunta ang lahat sa bahay ni Karong upang magtanong. Nagtaka sila nang makita ang kakaibang mukhang babae na ito na lumabas mula sa silid ni Lola June. Gusto ng lahat na tawagan ni Karong si Lola June upang masaksihan nila mismo at maniwala. Habang hindi alam ni Karong kung paano haharapin ang sitwasyon, ang mayor naman ay, ang punong bayan ay tumawag sa kanya at may signal. Nakita pa nga ang mukha niya. Lumabas na iyon ay salamat kay Iblis na nagpanggap upang linlangin ang lahat. Tinanong nila si Lola June kung kailan siya uwi. Sinabi niyang mananatili pa siya ng ilang buwan. Dito na nagsimulang maniwala ang lahat at nagsuwian. Araw-araw ay nakakatanggap si Giyong ng isa 0,000,001 mula sa account ni Karong. Ngunit hindi pa rin talaga siya nasisiyahan, kaya nagbigay siya ng pangalawang hiling. Taasan ang limitasyon sa paglilipat ng pera sa 50 milyon won bawat araw. Pagkasabi pa lang niya nito ay tinawag siya ng kasamahan niya sa labas dahil dumating na ang customer na si Karong. Dito, gusto ni Karong na taasan ang limitasyon sa paglilipat ng pera sa 50 milyon won sa isang araw. Iyon din ang inaasahan ni Giyong, at dahil doon, ang account ni Giyong ay patuloy na nadaragdagan ng 50 milyon won araw-araw na kinuha mula kay Karong. Ginamit ni Giyong ang lahat ng perang iyon para mamili ng mga mamahaling bagay. Noong araw na iyon, naglalaro ng video game si Iblis kasama ang isang batang kasamahan nang malaman niya na ang batang ito ay madalas binubugbog ng kanyang ama. Nang malaman ito, dinala agad ni Iblis ang ama sa disyerto sa Dubai. Sinimulan ni Iblis na tawagin ang mga hyena at pinira-piraso nila ito ng daan-daang beses. Natuklasan ni Karong ang isang sinaunang inscription sa ilalim ng lampara at sa pamamagitan ng pagsasalin, nalaman niyang ang lampara ay nilikha noong 1061. Talagang nakakalito ito dahil sinabi ni Iblis na ikinulong siya noong 1040, kaya ano ang nangyari sa 25 taong pagkakaiba na iyon. Samantala, nang dumating si Giyong sa trabaho, tinawag siya ng direktor upang tanungin. Gusto niyang malaman kung bakit ang pera sa account ni Karong ay inililipat sa kanya araw-araw. Paulit-ulit niyang
sinabi na wala siyang alam. Hindi ko naman araw-araw check ang account ko para malaman, hindi ba? Ngunit paano siya paniniwalaan ng direktor? Pinayuhan ng direktor si Giyeong nakausapin si Karong ng pribado para alamin ang totoo, bago pa man ang Financial Oversight Agency mismo ang pumunta doon. Nang gabing iyon, personal na pinuntahan ni Karong si Suhan. Gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang sariling kamatayan noong nakaraan, noong taon na iyon. Si Karong at ang isa pang batang lalaki ay dinakip ng isang grupo ng mga human trafficker sa Arabia. Sa disyerto, nakakita sila ng isang kawan ng mga ligaw na aso, kaya nagkaroon sila ng intensyon na iwanan ang pilay na batang iyon. Nang makita ito, sinubukan ni Karong na pigilan sila, ngunit hindi niya magawa, at ang batang lalaki ay itinapon sa kawan ng mga ligaw na aso upang kainin. Kasabay nito, nadapa si Karong sa mahiwagang lampara at agad na lumabas si Iblis na nagdulot ng pagtakbuhan ng mga trafficker. Ipinakilala ni Iblis ang sarili bilang ang genie at binigyan niya si Karong ng 3 hiling. Ang unang hiling niya ay iligtas ang bayaning si Hanbit, tingnan ang tala at bigyan siya ng mahabang buhay. Agad na tinupad ni Iblis ang hiling at nailigtas si Hanbit. Ngunit upang maging immortal si Hanbit, kinuha ni Iblis ang buhay ng mga trafficker. Ang pangalawang hiling ni Karong ay nais niyang ang ibang mga bata sa Goriel ay hindi ipagbili at pagkatapos ay hinarangan ni Iblis ang ruta ng kalakalan ng dalawang bansa. Pagkatapos ng 2 hiling, pinuntahan ni Suhan si Karong. Ibinunyag niya sa kanya na dahil sa pangalawa niyang hiling, naharangan ang ruta ng kalakalan. Dahil sa paghaharang, nagkaroon ng lindol at tsunami. Ang unang hiling ay nagdulot ng pagkamatay ng 15 sa 17 negosyante, habang ang pangalawang hiling naman ay nagpadala sa daan-daang tao sa kabilang mundo. Sa pagkarinig nito ay talagang nataranta si Karong dahil hindi iyon ang gusto niya. Sa sandaling iyon, muling nagpakita si Iblis upang hingin kay Karong ang huling hiling. Umiyak siya dahil mali ang mga nauna niyang hiling, kaya ngayon gusto niyang pareho silang maparusahan ni Iblis. Kailangang maging patas ito sa mga taong namatay. Iyon ang huling hiling niya. Pagkasabi pa lang nito ay pumanaw na si Karong. Nagdulot ito ng matinding gulat kay Iblis. Nakilala ni Iblis ang isang batang babaeng matuwid, kaya siya ay ikinulong sa lampara sa loob ng halos 1,000 taon. Sa pagbalik, inisip ni Suhan na si Iblis ay isang napakasamang nilalang. Ipapaliwanag niya ito sa sarili niyang paraan at hihilahin si Karong sa kasamaan, anuman ang hilingin niya. Tiningnan ni Karong ang mga mata ni Iblis noong taon na iyon at naramdaman niyang hindi ito mukha ng galit. Parang mas ito ay isang tunay na kalungkutan. Sa tabi niya, biglang si Iblis ay parang nasusunog. Siya ay naghihirak sa sakit, kasabay ng mga piraso ng alaala na patuloy na lumalabas sa kanyang isip. Humarap si Karong kay Suhan at tinanong, noong malapit nang mamatay ang batang lalaki at ang batang babae, ano ang ginawa mo? Hindi ka ba isang anghel? Agad na sinabi ni Suhan, nagdasal ako dahil ako ay isang mandirigma ng Diyos bago ako naging anghel. Sa pagkarinig nito, binigyan siya ni Karong ng suntok na parang kidlat. Si Izan at sa Izit ay nagde-date nang maramdaman nila ang sakit ng kanilang amo. Agad-agad silang nagtungo sa kanilang amo. Dito, tinanong ni Iblis si Saizit, nakita mo na ba akong umiyak ng dugo bago ako ikulong? O kaya nakipag-date na ba ako sa sinumang babae? Tiniyak ni Saizit na imposible niyang malaman iyon. Talagang nagtataka si Iblis dahil may isang babae na patuloy na lumalabas sa kanyang alaala at ang mukha niya ay napakapareho kay Karong. Tamang-tama naman na nakita ni Saizit ang hourglass na nagsimula ng umagos. Sigurado si Saizit na malapit nang maubos ang oras. Kailangang bilisan ng amo na mapahamak si Karong. Kinabukasan, pinuna ng supervisor si Ginang Inson dahil ang benta ng supermarket ay bumaba at ang kanyang saloobin sa trabaho ay napakasama. Hindi niya maintindihan kung paanong si Ginang Inson ay umabot pa sa posisyon ng branch manager. Pagkatapos nito, nagpakita si Ginang Inson ng matinding galit. Nangako siyang magsusumite ng liham ng pagbibitiw. At isiniwalat din niya na matagal na siyang nagbenta ng kaluluwa sa demonyo. Nang gabing iyon, nababato ang YouTuber dahil wala siyang maisip na content. Tamang-tama naman na nakatanggap siya ng isang genie appy. Nang i-click niya ito, sinabi ng genie na bibigyan kanya ng 3 hiling. Nagreklamo ang YouTuber na napakatahimik ng baryo, kaya hindi nagiging popular ang mga video niya. Kaya gusto niyang mag-shoot ng content na parang may hidden crime sa baryo na ito. Agad-agad namang dinala siya ni Iblis sa isang madilim na kagubatan. Kasabay nito, hindi niya namalayan na nagla-livestream na siya. Nahulog ang YouTuber sa isang malapit na hukay. Dito, nadiskubre niya na may isang bungo sa ilalim, kaya siya ay nataranta. Tamang-tama naman na tumawag ang asawa niya at sinaway siya. Bakit mo pinatay ang Lev? Ang daming nanonood. Kinabukasan, pinag-uusapan ng lahat ang bangkay sa kagubatan. Pinaghihinalaan nilang si Karong ang may gawa dahil napakakakaiba niya at ito ay nakaabot sa pandinig ni Lola Jum. Pag-uwi, umiyak si Lola Jum nang mag-isa sa sama ng loob. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Karong, kahit anong sabihin o hinala ng iba sa iyo, hindi mo sila dapat saktan. Ngunit ang pinakakinamumuhian ni Karong ay hindi
hindi ang mga pagpuna na ibinabato sa kanya, kundi ang makita ang luha ng lola na pinakamamahal niya. Personal na pinuntahan ni Giyong si Karong. Gusto niyang pumunta si Karong sa bangko at ipaliwanag sa kanila na siya mismo ang naglipat ng pera ng kusa at wala siyang alam. Kung hindi, gagamitin ko ang huling hiling para ipapatay ka sa Ginny. Sa pagkarinig nito, ibinunyag din ni Karong na may natitira pa siyang isang hiling. Humiling ka muna at pagkatapos ay hihiling ako upang bumalik ang lahat sa dati. Sa puntong ito, natahimik na lang si Giyong. Ngayon ay talagang naniwala na si Karong sa sinabi ni Iblis na kapag nagkaroon ng hiling ang tao, sila ay magpapakasama at si Giyong ang perpektong halimbawa. Nang makitang hindi maganda ang mood ni Karong, inanyayahan siya ni Iblis na magtanaw ng mga bituin. Dito, naghihintay si Iblis ng isang halik. Kaya sinabi niya na ang mga bituin ay nahuhulog na parang ulan, hindi ba? Ngunit iginiit ni Karong na hindi iyon ang punto, kundi dahil hindi siya gwapo ngayon. Ang buhok mo ay kailangang ihiwalay sa gilid na iyan, mukhang unbalance. Sa pagkarinig nito, nagtanong si Iblis, kaya kailangan mo ba ng balikat na sasandalan ngayon? Hindi man lang sumagot si Karong at agad siyang itinapon sa ibaba. Samantala, nagsimulang tawagin ni Isang Te ang Ginny. Ang pangalawang hiling niya ay bumalik sa panahon 25 taon na ang nakalipas, eksaktong 11 oras 40 minuto. At nagdala siya ng isang kutsilyo dahil may gusto siyang suriin. Dinala ni Iblis si Gisang Te sa nakaraan, ngunit minura siya nito, alas 11 ng gabi, hindi alauna ng hapon. Bilang tugon, si Iblis ay sinabi niyang ang gabi ay alas negatibo 23:00 at hindi alas negatibo 11:00. Sa oras na iyon, nakita niya si Karong sa daan. Dahil marami pang oras, nagtangka siyang gawa ng masama si Karong. Sa pagkarinig nito, galit na hinawakan ni Iblis ang liig niya at inihagis siya sa lupa. Lumabas na 25 taon na ang nakalipas, pumatay na siya ng isang babae at kinulayan ng itim ang buhok ng bangkay. At ang tuyong bangkay sa kagubatan ay ang babaeng ito. Tamang-tama naman na nakarinig siya ng ingay sa labas. Tumakbo siya palabas upang tingnan ngunit wala siyang nakita. Ang dahilan kung bakit gustong bumalik ni Isang Te ay dahil gusto niyang malaman kung sino ang sumilip. Ngayon alam na niya na ang sumilip ay ang sarili niyang ina. Dahil sa kanya kaya hindi siya naisumbong ang baliw na mamamatay tao. Labis siyang natuwa nang malaman ang katotohanan ito. Pagbalik, ikinuwento ni Iblis ang lahat kay Karong. Sa pagbanggit nito, naisip agad ni Karong ang nawawalang babae na hinahanap ng pulisya. Sigurado si Karong na ang babae ring ito ay biktima niya. Tinanong ni Iblis ang opinyon ni Karong kung dapat ba niyang hilahin ang lalaking iyon pababa sa impyerno. Ngunit ayaw pa ni Karong dahil may isa pang kaso na hindi pa nalulutas. Gusto niyang makulong muna ang baliw na ito bago siya pumunta sa impyerno. Wala nang pakialam si Karong sa panalo o talo sa pustahan nila ni Iblis dahil bumalik na rin sa pagkabata ang kanyang lola. Hindi na interesante ang buhay, kaya tinanong niya si Iblis kung kailangan ba ay siya na lang ang magpapatalo. Sa pagkarinig nito ay biglang nalungkot si Iblis. Naalala niya ang mga imahe ni Karong at tumawa siyang mag-isa. Tila hindi na mahalaga sa kanya ang patunayan ang sarili sa Diyos ngayon. Nang gabing iyon, biglang natulog ang buong mundo. Pagkatapos ay lumabas ang misteryosong lalaki sa bagong lipat na bahay. Naglalakad siya sa daan nang makasalubong niya si Izan. Siya ang Ginny na si Sadi, tingnan ang tala. Tinanong siya ni Izan kung bakit niya pinatulog ang buong mundo. Inihayag niya, hindi ito naugnay sa mga anghel, kaya hindi mo na kailangang makialam. Gusto ko lang makita ang isang taong gusto kong makita. Agad-agad pagkatapos, pinuntahan ni Sadi si Iblis habang siya at si Saizit ay mahimbing na natutulog. Kinabukasan, mabilis na pinuntahan ni Saizit si Suhan at Karong para humingi ng tulong. Nang magising si Saizit, nakita niya si Iblis na mahigpit na nakatali ang mga kamay. Isang kakaibang sinulid ang pumipigil kay Iblis na iangat ang kanyang mga kamay. Ginawa ni Saizit ang lahat ngunit hindi ito mapatid at napakabigat pa. Dito na nagkwento si Izan na, kagabi, nakita ko si Isadi. Pinatulog niya ang buong mundo. Ang bawat hakbang niya ay napakabigat. Siya ang nagkokontrol ng tulog gamit ang kanyang boses. Hindi inakala ni Iblis na mayroon siyang ganitong superpower. Isang kakaibang sinulid na wala siyang magawa. Kasabay nito, ginupit ni Karong ang dalawang kamay ni Iblis at tumalon-talon ito ng walang direksyon na ikinataranta ni Iblis. Dahil sinabi niyang hindi mapapatid ang sinulid, kaya sinubukan ni Karong na gupitin ang kanyang kamay. Pagkatapos, marahan niyang hinila ang sinulid na ikinagulat ng lahat at hindi nila maunawaan. Sa nakita nila, nagpaalam na sina Suhan at Izan na umalis muna. Pinuntahan ni Iblis si Suhan upang itanong kung sino ang amo ni Sadi. Sigurado si Iblis na nakatali rin si Sadi sa sinulid na iyon kaya mabigat ang kanyang paglalakad. Maaaring bihag siya. Sinabi ni Suhan na ang lahat ay dahil kay Iblis at ang amo niya ay isang immortal na ipinanganak mula sa kayabangan ni Iblis noong taon na iyon. Sa pagkarinig nito, naalala ni Iblis ang batang si Hanbit na ginamit ni Karong ang hiling upang iligtas ang buhay. Lumabas na dala lang ng batang lalaking iyon ang katawan ni Hanbit, tingnan ang tala, at ang kaluluwa ay kay Khalid, tingnan ang tala, ang anak na may dalawang dugo, tao at Ginny, ni Isadi. Ito ay dahil ang katawang ito ay immortal salamat sa hiling ni Iblis noong taon na iyon. Ang ama, si Junyun, tingnan ang tala, sa kasalukuyang buhay, ay nataranta ng malaman ang katotohanan na ang kanyang anak ay may kaluluwa ng isang demonyo na nabuhay ng 1,000 taon. Nang gabing iyon,
ngayon, pinuntahan ni Karong si Gisang Te. Ipinakita niya rito ang pira-pirasong lampara na may ilang hibla ng blonde na buhok. Alam niyang ang kalansay na natagpuan sa kagubatan ay gawa niya at ang may-ari ng buhok na ito ay biktima rin niya. Bago yon, sinuri niya ang likod ng sasakyan niya at nadiskubre niya ang isang bote ng pangkulay ng buhok. Ngayon ay ibinalik niya ito sa kanya kasama ang plano na paniwalain siyang kakampi niya na isipin niyang isa rin siyang mamamatay tao tulad niya. Naniwala si Karong na si Gisang Te ay nag-iwan pa ng maraming ebidensya pagkatapos niyang patayin ang babaeng may blonde na buhok. Kaya pinayuhan niya itong humanap ng paraan upang burahin ang mga ebidensya ng lubusan bago makialam ang pulisya. Hindi pwedeng mahuli si Gisang Te sa ngayon dahil may natitira pa siyang isang hiling. Kung mahuhuli siya, gagamitin niya ang huling hiling para palayain ang sarili. Sigurado siyang gagamitin niya ang huling hiling upang bumalik sa nakaraan at burahin ang lahat ng natitirang ebidensya. Sa oras na iyon, mahuhuli niya ito ng buo upang mabulok ito sa kulungan. Hindi maiwasang magtaka ni Iblis tungkol sa katotohanan na ang mahiwagang lampara ay nilikha noong 1961, ngunit palagi niyang iniisip na siya ay ikinulong doon mula pa noong 1941. Kaya, ano ang nangyari sa 25 taong pagkakaiba na hindi niya matandaan? Bukod pa rito, may isang babae na patuloy na lumalabas sa kanyang alaala na talagang nakakaintriga sa kanya. Noong araw na iyon, inanyayahan niya si Karong at ang lahat na magbakasyon sa Dubai. Ngunit ang pangunahing layunin ay gusto niyang makita ang kanyang dating kasintahan para magtanong tungkol sa ilang bagay. Nang makarating na ang lahat sa Dubai, agad na humiwalay sa grupo sina Iblis at Karong. Pagkatapos ay nagpunta silang dalawa sa Antique Market. Dito, sinabi ni Iblis kay Karong na kiskisin ang banga na ito dahil kapag tinawag niya, hindi lalabas ang taong iyon. Agad namang sumunod si Karong at pagkatapos ay lumabas ang genie na si Jinija. Tingnan ang tala. Agad na isiniwalat ni Jinija na siya ang dating kasintahan ni Iblis. Sa pagkarinig nito ay nagselo si Karong, kaya galit siyang umalis muna. Pagkatapos ay dinala ni Jinija si Iblis sa kanyang mahiwagang lampara upang mag-usap. Dito, binanggit ni Iblis si Sadi na pinatulog ang buong mundo at tinalian ang kanyang mga kamay ng isang sinulid na hindi mapapatid. Isiniwalat ni Jinija na mayroon siyang anak na lalaki sa isang babaeng tao. Ang bata ay madalas na naghahabi ng alpombra, ngunit matagal na itong namatay dahil sa half-breed na anak ng tao kaya ang haba ng buhay ay tulad din ng tao. Ngunit ang hindi inaasahan ni Jinija ay buhay pa pala si Khalid. Samantala, ikinukulong ni Khalid ang kanyang ama, si Sadi. Tinanong niya si Sadi, kung papatayin ko ang amo ng lampara, ibibigay mo ba sa akin ang lampara ni Iblis? Sa pagbalik, nagtanong si Jinija kay Iblis, ginulo mo na ang tubig, hinahanap mo pa rin ang babaeng iyon. Pero paano mo nakilala si Karong? Namatay siya noong 8 taong gulang pa lang siya sa nakaraang buhay, hindi ba? Dahil sa kanya kaya ginawa mong ginto ang isang buong lungsod, hindi ba? Pagkatapos ay nasil ka ng 25 taon at nawala ang lahat ng alaala mo. Gusto ni Iblis na itanong ng malinaw ang lahat, ngunit si Jinija ay ayaw nang magsalita pa ng anuman. Samantala, pinuntahan ni Suhan ang genie na si Zahara. Tingnan ang tala. Dati-rati ay may isang hardin dito na puno ng makulay na mga bulaklak. Ngunit ngayon ay tanging ang bulaklak na lamang ng immortal ang namumulaklak. Alam ni Suhan na pupuntahan ni Iblis si Zahara sa lalong madaling panahon, kaya pinayuhan niya itong huwag magbunyag ng anuman tungkol sa alaala ni Iblis. Sa pagbalik ni Suhan, nalaman niya na pinuntahan ni Iblis si Jinija. Bukod pa rito, ang nagbunyag ng kinaroroonan nito kay Iblis ay ang sarili niyang banal na hayop, si Izan. Galit niyang sinakal si Izan at ginamit ang kanyang superpower upang agawin ang boses nito para hindi na niya ibulgar ang lahat. Nagulat si Iblis nang makita ang kanyang espada noong nakaraan. Ngayon ay naging isang makasaysayang artifact sa parke na ito. Agad niyang hininto ang oras at dahan-dahang binuhat ito. Sa nakita ni Karong, pinayuhan niya itong ibalik ito sa dati. Dahil ito ay isa ng tourist spot, yan ang patakaran ng Dubai. Pagkatapos ay dinala ni Karong ang kanyang lola upang makita ang kanyang ina. Bagaman laging minamaliit ni Ginang Gayum, tingnan ang tala, ang kanyang anak na babae bilang walang hiya, ngunit nang magkita sila ulit, naiyak pa rin siya. Kahit na nakita lang mula sa malayo, si Ginang Gayum ay gumaan pa rin ang pakiramdam dahil nabawasan ang kanyang pagkamis sa kanyang anak na babae. Samantala, nagpa siya si Ginang Inson na tawagin si Iblis para humiling ng pangatlong hiling matapos siyang maalis sa trabaho at makaranas ng maraming pagsubok. Pagkatapos ng dalawang naunang hiling, ang huling hiling niya ay kalimutan ni Iblis na humiling siya ng 2 beses bago nito. Umiling si Iblis sa kasakiman ng tao. Alam niyang mahuhulog ang mga tao sa bitag na ito at siya na ang opisyal na unang taong nahulog sa sumpa ng kasamaan. Tila tinanggap na ni Karong ang pagkatalo kay Iblis. Sigurado siya na pagkatapos ni Ginang Inson, si Gisang Te at si Giyaong na ang susunod. Bilang tugon, sinabi ni Iblis na may huling-hiling ka pa. Gamitin mo iyon para baliktarin ang sitwasyon. Ngunit hindi niya magawa dahil kung gagawin niya iyon ay hindi mahuhuli si Gisang Te at higit sa lahat matatalo si Iblis. Napagtanto ni Karong na ang mga taong nakahiling na ng pangatlong hiling ay
makakalimutan na ang lahat ng alaala. Makakalimutan nila ang lahat ng konektado kay Iblis, mula sa kung sino ang nakilala nila hanggang sa kung ano ang nakuha at nawala nila. At magiging katulad niya rin siya na makakalimutan si Iblis. Ang pagkarinig nito ay nagpatahimik kay Iblis. Umiyak si Karong at tinawag itong kaimbihan dahil talagang ayaw niyang kalimutan si Iblis. Kinabukasan, nakipag-date si Saizit kay Izan. Binigyan niya si Izan ng kwintas bilang regalo pagkatapos ng biyahe sa Dubai. Sa sandaling ito, nadiskubre ni Saizit na ninakaw ang boses ni Izan at alam niya kung sino ang may kagagawan yon sa kanya. Galit na pinuntahan ni Saizit si Suhan at kinagat ang binti niya. Dahil sa ingay na ito, dumating si Iblis. Pinagsabihan niya si Suhan dahil naglakas loob itong saktan ang kanyang banal na hayop. Itinapon ni Iblis si Suzy, palabas ng kalawakan at nagkaroon silang dalawa ng labanan sa labas ng universo. Pagkatapos ng matagal na pakikipaglaban ay nagpasya silang dalawa na lumapag sa lupa. Dito, tinanong ni Iblis si Suzy tungkol sa 25 taong panahon na nabura ang lahat ng kanyang alaala. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari. Alam niya na lubos na alam ni Suzuki ang lahat, ngunit ayaw niyang sabihin. Hiniling ni Iblis kay Suzy na kunin ang buhay ng batang walang kamatayan, ngunit hindi niya magawa dahil iyon ang hiling ni Iblis. Inihayag ni Suzy na hindi si Kajong, Kigayong, ang target niya kundi si Iblis. Gusto niyang maging Panginoon ni Iblis at isa pa, siya ang anak ni Sadi. Kinabukasan, umakyat sa bundok si Kajong at nakita niya si Junun, Song Haekyo, doon. Dahil sa utos ni Khalid, pumunta siya para patayin si Kajong, Kigayong. Itinulak ni Junun, Song Haekyo, si Kajong pababa ng bangin. Mabuti na lang at dumating si Iblis, Kim Bubin, sa tamang oras upang iligtas siya. Sinumbatan niya si Kajong kung bakit hindi niya ginamit ang ikatlong hiling para iligtas ang sarili. Sa katahimikan, nagyakapan silang dalawa sa himpapawid. Pagkatapos nilang umahon, agad na sinunggaban ni Iblis ang liig ni Junun. Binuhat niya ito ng mataas at inihagis niya ito pababa sa bundok sa ilalim, sa matinding galit. Samantala, galit na pinuntahan ni Suzy, si Khalid. Sa isang pagwagayway lang ng kamay, bumagsak ang mga disipulo ni Khalid. Sa inis, agad na sinampal ni Suzuki si Khalid kaya humiwalay ang kaluluwa nito sa katawan. Sinunggaban ni Suzuki ang liig ni Khalid at pinagalitan ito. Nasa kabila ng 1,000 taon mong pamumuhay, hangal ka pa rin. Dapat kang magpasalamat dahil hindi iyon ang huling hiling ni Kajong, Kigayong. Siya ay matuwid at gagamitin ang hiling para sa iba. Ayon sa aking plano, nakatakda ng mapuksa si Iblis, Kim Bubin, na nangangahulugang hindi na siya maglilingkod sa susunod na amo, kaya huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Ako ang namamahala sa pagpuksa kay Iblis, kaya huwag kang makialam sa aking plano. Iyan ang huling babala ko sa iyo. Pinuntahan ni Iblis ang genie na si Zahara. Dito, nagtanong siya tungkol kay Sadi at sa kanyang anak. Ikinuwento ni Zahara na noon, si Sadi ay may anak na lalaki, si Khalid. Noong panahong iyon, si Khalid ay nagkaroon ng matagal na pag-ubo na lalong lumala. Naghinanakit si Khalid sa kanyang ama dahil hindi ito nagkakasakit habang siya ay napakahina. Isang araw, si Hanbit, Junun, ay sinaktan ng mga tao dahil sa pagnanakaw. Nasaksihan ni Sadi ang nangyari kaya tinulungan niya si Hanbit. Napansin ni Sadi na si Hanbit ay may katawan na walang kamatayan. Kaya, ipinagpalit ni Sadi ang kaluluwa ng kanyang anak na si Khalid sa katawan ni Hanbit. Si Zahara mismo ang tumulong sa pagpapalit ng kaluluwa ng dalawa. Ang nag-iisang bulaklak na namumukadkad sa harding ito ay sumisimbolo sa buhay ni Khalid. Sa parehong oras, natagpuan ng asong si Henny, ang kanyang pamilya habang ang ama. Sa gitna ng pagtataka ng ama, nakilala agad ng anak na si Henny iyon. Nagpakita si Henny ng mga kilos ng isang aso upang makita nilang dalawa. Samantala, laging tinawag ng ama si Henny na baliw. Kinabukasan, hindi inaasahang pinuntahan ni Suzy, si Madam Jung. Inihayag niya na bagamat mukha siyang bata, hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Sa susunod na pamumukadkad ng bulaklak ng plum sa harapan ng bahay, mamamatay siya. Ang pagkaalam nito ay talagang ikinagulat ni Madam Jung. Nagpadala ng paumanhin ang bangko kay Kajong, Kigayong para sa mga nangyari. Kasabay nito, ang lahat ng perang ginastos ni Kijong ay naibalik na sa kanyang account. Nagulat si Kajong, piniling sa bangko na ipapalit ang pera sa cash. Ito ay ikinataka nila. Nang araw na iyon, nagtungo si Khalid kasama ang kanyang mga disipulo upang hanapin si Kajong, Kigayong. Nagtanong siya tungkol sa lampara ng genie. Bukod pa rito, gusto niyang burahin si Kajong upang hindi na siya makahiling ng huling hiling. Sa ganoong paraan, magiging amo siya ni Iblis, Kim Bubin. May isang nagtangkang sumugod at umatake kay Kajong. Ngunit si Sayad ay nag-iba ng anyo bilang isang hayop upang lumaban. Sa tamang oras, dumating din ang punong barangay at dalawa pang lalaki kaya wala silang nagawa kay Kajong. Samantala, pinuntahan ni Iblis si Sadi. Labis din ang pagsisisi ni Sadi sa pagpapalit ng kaluluwa ng kanyang anak. Gayunpaman, hindi na mapigilan ni Sadi si Khalid dahil magdudulot ito ng kamatayan sa ibang inosenteng bata. Nangako si Sadi na tutulungan si Iblis, Kim Bubin, sa pamamagitan ng pagpigil kay Khalid hanggat maaari. Nang araw na iyon, pinuntahan ng asong si Henny, si Iblis para hilingin ang huling hiling. Gusto ni Henny na bumalik bilang isang aso dahil sa ganitong paraan lamang siya
siya makikilala ng kanyang pamilya. Nagpasalamat si Henny sa kanyang assistant dahil malaki ang naitulong nito sa kanya. Pagkatapos nito, agad na isinagawa ni Iblis ang hiling na ito para kay Henny. Nagdesisyon si Jim isang tae, na gamitin ang huling hiling upang bumalik bago namatay ang babaeng may kulay ginto ang buhok. Gusto niyang gumamit ng ibang paraan ng pagpatay. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kukuyugin ang buhok ng babae at gagamit siya ng lagari upang patayin agad ito. Agad na ginawang totoo ni Iblis, Kim Bubin, ang hiling. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang babaeng may kulay ginto ang buhok at binangga niya ang ulo nito sa ilaw ng sasakyan. Nang tangkain niyang atakihin ang babae, biglang dumating si Kigayong para salubungin siya mula sa likod at binugbog niya ng husto ang mamamatay tao. Pagkatapos ng pambubugbog, tinawag ng lahat ang pulisya. Ang lahat ng ebidensya ng pag-atake sa babaeng may kulay ginto ang buhok ay kumpleto at wala na siyang maikakaila. Samantala, ang babaeng may kulay ginto ang buhok ay naligtas mula sa kamay ng demonyo. Kasabay nito, nakatanggap si Gijong, nang abiso na siya ay sinibak, na labis niyang ikinagalit. Samantala, ang mag-asawang YouTuber ay nagpaplano na para sa susunod na hiling. Ang asawang lalaki ay nagpaplanong humiling ng isang malaking kayamanan tulad ng pinakamayamang tao sa mundo. Nagtaka ang asawang babae kung ang paggamit ng tatlong hiling ay may kasamang iba pang kondisyon mula sa genie. Dahil sa mga kwentong bayan, kadalasang may kasamang aral tungkol sa karma o paggamit ng kabutihan upang labanan ang kasamaan at ang labis na kasakiman ay parurusahan. Dahil mayroon pang dalawang hiling, gusto ng asawang babae na maghati sila ng tig-isang hiling para gamitin. Gusto niyang gamitin ito para hilingin na gumaling ang kanyang ama sa cancer. Ngunit tumutol ang asawang lalaki. Naniniwala siyang kung may pera, anumang sakit ay kayang gamutin. Pagkarinig nito, hindi maiwasang mainis ng asawang babae. Samantala, si Khalid ay nakaupo sa tabi ng habihan na may sinulid na hindi napuputol. Wala na siyang kakayahang maghabi ng sinulid ngayon. Matapos ipagpalit ang kaluluwa, naging immortal siya. Gayunpaman, nawalan siya ng kakayahang maghabi ng sinulid at hindi niya ito matanggap. Gusto niyang magkaroon ng kapangyarihan tulad ni Iblis, Kim Bubin. Nag-aalala si Suzy, dahil malapit na nina Iblis at Kigayong, malaman ang nawawalang alaala sa nakaraan. Nagbabala siya kay Aizen na malapit na namang patulugin ni Sadi ang lahat. Sa oras na iyon, bibigyan niya si Aizen ng isang misyon na kailangan niyang tapusin. Napag-isipan ng mabuti ng asawang babaeng YouTuber at nagdesisyon siyang makipagdiborsyo. Hindi niya kailangan ng hati sa ari-arian, ngunit gusto niya ng isang hiling at syempre, hindi ito matanggap ng asawang lalaki. Alam ni Madam Jum na hindi na siya magtatagal. Kaya, naghanda siya ng maraming garapon ng bean paste para kay Kigayong. Palagi siyang nakatingin sa puno ng plum sa harap ng bahay dahil kapag ito ay namukadkad, wala na siya sa mundo. Nag-aalala lamang siya para sa kanyang apo na mabubuhay ng mag-isa. Sa edad niyang ito, kontento na siyang umalis. Pagkatapos, inanyayahan ni Madam Jum si Kajong na magpakuha ng ilang larawan bilang alaala. Nagtaka si Kajong kung bakit biglang gusto ng lola niya na pumunta doon. Nang tingnan ang mga nakuhang larawan, napaluha si Madam Jum sa sobrang pagkaantik. Nang araw na iyon ay anibersaryo ng kamatayan ng lolo ni Kajong. Sinabi ni Madam Jum kay Kajong na simula ngayon ay hindi na sila magdiriwang ng anibersaryo. Ngayon ang huli dahil sapat na iyon. Kung sakaling mamatay ako, huwag ka nang mag-abalang maghanda para sa anibersaryo ng kamatayan. Itaas na lang ang abo at ikalat kung saan-saan. Lalo itong nagpalito kay Kigayong. Nang araw na iyon, nag-isang lumipad si Kajong sa Dubai dahil may gusto siyang itanong kay Jinja. Pumunta siya sa lumang palengke at kinuskos ang florera ng 3 oras, ngunit hindi nagpakita si Jinja. Pagkaalis ni Kajong, may isang grupo ng mga tao na sumunod sa kanya. Alam ni Kajong na mga tauhan iyon ni Khalid, kaya tumakas siya. Tumakbo si Kajong sa isang dead end, kaya wala na siyang mapuntahan. Nang sasaktan na sana siya ng mga ito, nagpakita si Jinja para puksain sila. Dito, gusto ni Kigayong, malaman kung ano ang nangyari sa nakaraan. Hiniling niya iyon bilang kanyang unang hiling. Ngunit sa kasamaang palad, hindi maaaring magbigay ng mga hiling si Jinja, tulad ni Iblis, Kim Bubin. Kaya, lumambot ang boses ni Kajong at lumuhod siya para magmakaawa at magsumamo kay Jinja, gamit ang matamis na tawag na ate. Pagkatapos, ikinuwento ni Jinja ang lahat kay Kajong. Si Iblis ay dating nasa unahan sa digmaan laban sa mga anghel. Nang matalo sila, ang mga genie tulad ni Jinja ay yumukod sa harap ng mga tao. Tanging si Iblis lang ang hindi kailanman. Pagkatapos ng kamatayan ni Kajong sa nakaraang buhay, binura ni Iblis ang buong lungsod sa pamamagitan ng ulan ng ginto. Nagtaka si Kajong kung bakit ang ginto ang nagpapahiwatig ng galit ni Iblis. Ito ay hindi rin alam ni Jinja. Alam ni Aizen na may isang mahalagang mangyayari kaya pinayuhan niya si Sayad na kung dumating ang oras na kailangan niyang gumawa ng anumang mahirap na pagpili, piliin niya kung ano ang nararapat para sa isang banal na hayop ng kanyang amo. Dahil ayaw ibahagi ng asawang lalaking YouTuber ang hiling, nagdesisyon ang asawang babae na burahin ang YouTube channel. Pinuwersa niya ang kanyang asawa na tawagin na ang genie, kung hindi ay hindi niya ibabalik ang channel dahil nakapangalan ito sa kanya. Ngunit mariin siyang tumanggi na gawin ito. Kasabay nito, binalaan niya ang kanyang asawa na huwag
huwag pagsisisihan ang kanyang ginagawa. Pagkatapos nito, hiniling niya ang ikalawang hiling, na gawing hindi na maaalala ng kanyang asawa ang tungkol sa hiling na sinabi niya at agad na natupad ang hiling. Samantala, lumipad si Iblis, Kim Woo Bin, sa Dubai upang makipagkita kay Kajong, Kigayong. Sinumbatan niya ito dahil hindi niya dinala ang larawan at niyakap niya si Kajong ng mahigpit. Sa sandaling iyon, nakita ni Iblis ang isang bata sa kanyang harapan at bumalik ang alaala sa kanyang isip. Hindi inaasahang bumalik si Iblis sa nakaraan at ang taong nasa harapan niya ay si Kajong. Sa oras na ito niya lang nalaman na ang babaeng madalas lumabas sa mga alaala ay siya. Paulit-ulit na tinanong ni Kajong kung handa na siyang umuwi sa Goriel. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang katawan ni Iblis at napagtanto niyang tinatawag siya ng kanyang amo. Ibinunyag din ni Kajong na ang kanyang amo ay si Sir Mutalib at siguradong hihilingin niya ang huling hiling. Pagbalik, naunawaan na ni Iblis, Kim Woo Bin, ang ilang bagay. Ramdam niya na tila hindi niya nailigtas si Kajong, Kigayong, sa nakaraang buhay patungo sa Goriel, at ang espada doon ay bumaon dahil sa isang matinding galit. Nang gabing iyon, dinala ni Iblis si Kajong sa isang pribadong oasis. Gumawa siya ng mga tagapaglingkod, at nagbigay sila kay Kajong ng isang pulang damit tulad ng nasa alaala. Pagkatapos niyang magpalit, kumain silang dalawa. Pagkatapos kumain, nagsayaw silang dalawa sa isang napakagandang lugar. Nagkasiyahan sila sa isa't isa sa napakagandang sandali na iyon. Ang kapitbahay ay naglalakad sa kalsada nang makita niya ang pamilyar na likod ni Madam Jum. Madam Jum, ngunit nang lumingon ito, siya pala ang dalaga na bagong lipat sa baryo. Ito ay lubos na ikinataka at ikinalito ng kapitbahay. Talagang nagduda siya sa pagkatao ng dalaga. Upang matiyak, tahimik na nagpunta ang kapitbahay sa bahay ni Madam Jum. Madam Jum, kinagabihan. Tinikman niya ang isang pagkain sa refrigerator at agad niyang nakilala na ito ang lasa ng luto ni Madam Jum. Kumbinsido ang kapitbahay na si Madam Jum ay nasa bahay na iyon. Sa sandaling iyon, dumating din si Madam Jum. Lumingon ang kapitbahay at tinanong, nasaan na si Jum? Si Jum lang ang makakagawa nitong putahe. Saan mo itinago si Jum? Habang nagtatalo silang dalawa, hindi sinasadyang naibunyag ni Madam Jum ang taling mole sa balikat. Dahil sa nasaksihan, natakot ang kapitbahay. Batay sa mga hinala noong una at pati na rin sa taling, mole, na iyon, kumbinsido ang kapitbahay na ito ay si Jum, Madam Jum. Tumakas ang kapitbahay sa takot. Hinabol din siya ni Madam Jum at pilit siyang pinigilan, ngunit hindi niya nagawa. Samantala, hindi inaasahang nakita ni Iblis, Kim Woo Bin, ang batang si Hanbit Jun-un, na may hawak na sulo at naglalakad sa ilalim ng lawa. Lumingon siya sa tolda at nakita si Sayad, at ang sarili niya noong nakaraan na nakaupo doon. Balik sa panahong iyon, palaging nagtataka si Iblis kung bakit hindi siya pinaparusahan ng Diyos. 25 taon na ang lumipas mula nang mamatay ang batang si Kajong, Kigayong, ngunit wala siyang nakitang parusa. Si Sayad, na nakaupo sa tabi, ay nagpayo sa kanyang amo na maging maingat sa kanyang mga salita, ngunit sinabi niya na siya ay isang genie. Walang katumbas sa mundong ito, kaya wala siyang kinatatakutan. Kinabukasan, lumipad si Iblis, Kim Woo Bin, sa buong lungsod at naamoy ang pamilyar na amoy ng lupa. Iyon ay si Kajong, Kigayong, at ang batang babae noong taong iyon ay hindi pa namamatay. Nilapitan ni Iblis si Kajong upang magtanong, ngunit hindi siya nito nakilala. Hindi maintindihan ni Iblis kung bakit gayong nasaksihan niya mismo ang pagkamatay ng babae. Sinuri niya ang mga kagat sa katawan ni Kajong at kumpirmadong siya nga iyon at walang iba. Tinawag siya ni Kajong na bastos at umalis na. Nang makita ito, ginamit niya ang kanyang superpower para matumba ito. Nagulat si Kajong dahil ang kanyang basket ng tsaa ay nabahira ng lupa. Naisip niyang sinadya si Iblis na itumba siya at gusto niyang panagutan ito. Pagkarinig niyon, agad na kinuha ni Iblis, Kim Woo Bin, ang isang bag ng ginto mula sa isang nagdaraan at ibinigay ito kay Kajong, Kigayong. Sinuri ito ni Kajong at dahil totoo itong ginto, tinanggap niya at pinalampas na ang nangyari. Nang dumating ang gabi, nagdala si Kajong ng datiles, dates, sa mga walang tirahan. Ginagawa niya ito araw-araw dahil lamang sa kanyang pagmamalasakit sa kapwa. Kinabukasan, pinuntahan muli ni Iblis ang pinagtatrabahuhan ni Kajong. Pinayuhan siya ni Kajong na umalis na dahil kung makita siya ng may-ari, sisibakin siya nito. Ngunit inihayag niya na walang sinuman ang makakakita sa kanya maliban sa kanya. Sa isang sulyap, naunawaan ni Iblis na si Kajong ay naiiwan dahil sa kanyang pagkakaiba. Ngunit hindi siya nalulungkot dahil dito, dahil binigyan siya ng mga ito ng lugar ng trabaho at matutulugan. Sa sandaling ito, naisip ni Iblis na ito na ang kanyang parusa. Dahil sa loob ng 25 taon, naiinis siya dahil wala siyang napapasama at dahil wala siyang bagong amo, kaya buhay pa si Kajong, Kigayong, habang hindi niya naintindihan kung ano ang tinutukoy niya. Saglit na pinuri ni Kajong si Iblis, Kim Woo Bin, na napakagwapo, lalo na kapag ngumingiti siya ay mukhang napakaliwanag. Ang pagkarinig nito ay ikinagulat ni Iblis. Dinala ni Kajong ang bag ng ginto na ibinigay ni Iblis sa palengke upang bumili ng kamelyo dahil plano niyang bumalik sa kanyang bayan, ang Goriel. Isang lalaki ang nakakaalam na naghahanap si Kajong ng kamelyo, kaya dinala siya upang tingnan ito. Ngunit nang makarating sila sa loob, kinuha ng mga ito ang lahat ng ginto niya. Nang makita ito, nilabanan ni Iblis ang pinuno, habang ang iba ay mabilis na tumakas.
Isinauli ni Iblis, Kim Bubin, ang bag ng ginto kay Kajong, Kigayong, ngunit sinumbatan niya ito dahil sa pagpatay ng tao. Inako niya ang kasalanan dahil sa simula pa lang ay naging sakim siya, kaya siya napunta sa ganitong sitwasyon. Tinanggap niya ang napakalaking halaga kumpara sa halaga ng nasirang dates mula kay Iblis at pinayuhan niya si Iblis na huwag nang magpakita sa kanya. Pagkatapos nito, humingi ng tawad si Iblis kay Kajong. Isinauli na rin niya ang ginto sa may-ari nito. Kasabay nito, sinabi niya na karapat dapat mamatay ang lalaking iyon dahil marami pang mabibiktima ng panluloko. Nangako si Iblis na ihatid niya si Kajong sa Goriel. Pagkarinig nito, agad na tumayo si Kajong. Nangako siya sa sarili na mag-ipon ng maraming pera para makabili ng kamelyo at hihilingin niya kay Iblis na ituro ang daan. Palagi pala si Kajong, Kigayong, na nakikipagkilala kay Khalid. Nagdala siya ng bagong bili na gamot kay Khalid upang inumin niya. Nasa lugar din si Iblis, Kim Bubin, sa sandaling iyon. Alam niya na si Khalid ay anak ni Sadi, at normal lang na ang isang may dalawang lahi tulad ni Khalid ay magkasakit. Alam ni Khalid na si Iblis ay isang genie, kaya nagmakaawa siya na pagalingin siya. Bilang kapalit, bibigyan niya si Iblis ng mga sinulid na iyon. Ang sinulid ay maaaring igapos ang mga espiritu, ngunit tumanggi si Iblis. Bukod pa rito, hindi niya kailangan ang sinulid na iyon. Ngunit hindi niya alam na ang sinulid na iyon ang magiging kalaban niya sa hinaharap. Nang araw na iyon, dinala ni Iblis si Kajong sa loob ng kanyang lampara. Talagang namangha si Kajong, dahil dito, para itong palasyo ng isang hari. Dito, ikinuwento ni Kajong, Kigayong, kay Iblis, Kim Bubin, ang tungkol sa kanyang bayang Goriel. Isang lugar na may 4 na magagandang panahon. Ang tag-init ay kasing init ng gitnang silangan. Sa taglagas, nagpapalit ng dahon ang mga puno ng maple. Sa taglamig, bumabalot ang puting niebe, at sa tagsibol, namumukadkad ang mga bulaklak ng plum sa gitna ng puting niebe. At pagkatapos malanta ang mga bulaklak ng plum, namumukadkad naman ang cherry blossoms. Gusto talaga niyang bumalik sa kanyang bayan. Nang araw na iyon, nagpasya si Iblis na ibalik si Kajong sa Goriel. Ngunit nang handa na silang umalis, lumiwanag ang katawan ni Iblis. Sa pagkakataong ito, napagtanto niya na dumating na ang kanyang bagong amo. Hindi maintindihan ni Iblis kung bakit mayroon siyang bagong amo, gayong palagi niyang iniisip na si Kajong ay ang huli niyang amo pagkatapos ng 3 hiling. Pagkatapos nito, hinanap ni Iblis, Kim Bubin, ang kanyang bagong amo. Lumabas na siya ang nag-iisang nakaligtas sa 17 na nagbebenta ng tao, na pinatay niya 25 taon na ang nakalipas. Nagpanggap siyang patay noong panahong iyon kaya maswerteng nakaligtas. Ang unang hiling na gusto niya ay maging mas mayaman kaysa sinuman sa lupaing iyon at tinulungan siya ni Iblis na isakatuparan ang hiling na iyon. Hindi nagtagal pagkatapos, hiniling niya ang kanyang pangalawang hiling. Sa pagkakataong ito, gusto niyang patayin ang lahat ng mga taong humamak sa kanya at hayaan silang mamatay sa isang masakit na paraan. Umiling si Iblis sa inis sa nakababaliw na hiling na ito. Sa kabila nito, isinagawa pa rin niya ito para sa lalaki. Nagsimulang magkamatay ang mga taong umalipusta sa kanya. Isang araw, naglalakad si Ikinye Mutalip sa kalye nang makasalubong niya si Kajong, Kigayong. Siya ang taong walang tirahan na madalas bigyan ni Kajong ng dates. Nagpasalamat siya kay Kajong dahil doon. Si Ikinye Mutalip ay mayroon ng lahat kaya tinanong niya si Kajong kung may kailangan siya. Mula sa ginto't pilak hanggang sa malalaking bahay, lahat ay pwede. Gayunpaman, hindi gusto ni Kajong ang mga bagay na hindi niya pinaghirapan at gusto lang niyang makabalik sa kanyang bayan. Nang banggitin ito, napagtanto niya na si Kajong ang batang babae na binili niya bilang alipin noon. At ngayon, naglakas loob siyang kaawaan siya sa mahabang panahon. Nang gabing iyon, nagpasya sina Iblis, Kim Bubin, at Kajong na bumalik na sa Goriel. Nagtaka siya kung makakasama ba si Iblis, Kim Bubin, dahil mayroon pang isang hiling si Mutalip. Hindi niya alam ang daan at ayaw niyang iwanan si Iblis ng mag-isa. Pagkatapos niyang magsalita, tinawag na ni Mutalip si Iblis. Nangako si Iblis na tutuparin ang hiling ng lalaki at babalik para isama si Kajong, Kigayong, sa Goriel. Pagkatapos ay saksihan nilang dalawa ang 4 na panahon doon. Nakuha na ni Mutalip ang lahat, ngunit may isang bagay na hindi niya mabibili ng pera, kaya ang huli niyang hiling ay ang babae ay sumunod sa kanya at hindi siya iiwan hanggang kamatayan. Nagtataka rin si Iblis kung sino ang babaeng tinutukoy niya na ang puso ay hindi yumuyuko sa ginto at kayamanan. Nang makita niya ang presensya ni Kajong, Kigayong, doon, nagulat si Iblis, Kim Bubin. Agad na inutusan ni Mutalip ang kanyang mga tauhan na hulihin si Kajong. Nang makita ito, agad na nilabanan ni Iblis ang bawat isa sa kanila. Sa sandaling iyon, iginapos ni Khalid, ang kanyang mga paa gamit ang sinulid na hindi napuputol. Gusto niyang ipakita kay Iblis ang totoong gamit nito dahil tinanggihan ni Iblis ang kanyang alok noon. Kasabay nito, nahuli na rin nila si Kajong. Agad na sinaksak ni Mutalip si Kajong ng isang nakamamatay na saksak ng espada. Tanging pagsigaw lang ang magagawa ni Iblis sa kawalan ng pag-asa dahil wala siyang magawa dahil mahigpit na nakatali ang kanyang mga paa. Lumakad siya ng dahan-dahan patungo kay Kajong. Sa mahina niyang paghinga, sinabi ni Kajong, "Kung mayroon mang susunod na buhay, siguradong pupunta ka at makikipagkita sa akin, mahal ko." Pagkatapos niyang magsalita, biglang nawala ng malay si Kajong, Kigayong. Agad na inihayag ni Iblis, Kim Bubin, sa lahat na siya ay isang genie. Bibigyan ko kayo ng 3 hiling kung sino man ang pumayag na maging amo ko. Ngunit gamitin ang una upang iligtas ang babaeng ito. Ang 2 natitirang hiling, tutuparin ko ayon sa inyong nais.
Pagkarinig nito, isang pulubi ang tumayo upang maging amo ni Iblis. Ngunit ang unang hiling niya ay maging pinakamayamang tao sa lungsod na ito. Agad na naging totoo ang hiling na iyon. Patuloy na nagmakaawa si Iblis sa kanya na humiling ng isang hiling upang buhayin si Kajong bago siya tuluyang bawian ng hininga. Gayunpaman, hiniling pa rin niya na magkaroon ng mas maraming ginto at pila. At ang huling hiling niya ay mapuno ang buong lungsod ng ginto. Walang nagawa si Iblis, Kim Bubin, kundi mapait na tuparin ang mga hiling na iyon dahil wala siyang magagawa upang pigilan ang walang hanggang kasakiman ng tao. Pagkatapos opisyal na pumanaw si Kajong, Kigayong, sa kabilang buhay, nagsimula na ang tunay na galit ni Iblis. Ginamit niya ang espada upang wakasan ang buhay ni Eng Mutalib at iyon ang naging makasaysayang labi na nagtagal hanggang sa huli. Niyakap ni Iblis si Kajong at nagsimulang sumigaw. Ang sigaw na iyon ay nagpalipad sa lahat ng bagay, mula sa mga tao hanggang sa mga bahay, at ang buong lungsod ay unti-unting nawasak sa tumpok ng sakim na ginto. Dinala ni Iblis, Kim Bubin, si Kajong, Kigayong, sa disyerto. Umiyak siya sa tabi nito araw-araw, taon-taon, hanggang sa ang katawan ni Kajong ay naghalo sa alabok. Tinanggap niya ang lahat ng parusa ng Diyos, anuman ang halaga. Ang hiling niya lang ay makita si Kajong, kahit isang beses lang sa susunod nitong buhay. At pagkatapos, si Iblis ay ikinulong sa loob ng kanyang lampara sa loob ng halos 1,000 taon, at kasabay nito, binura ng Diyos ang 25 taon ng kanyang alaala, na naglimot sa kanya sa babaeng pinakamamahal niya. Balik sa kasalukuyan, nagtungo ang mga tao sa nayon sa bahay ni Madam Jum. Galit na sinira ng kapitbahay ang lahat at hiniling na lumabas si Madam Jum. Naniniwala siya na ginamitan ng salamangka ni Madam Jum ang kanyang sarili upang maging isang dalaga. Ngunit paano maniniwala ang lahat ng tao sa paligid niya sa bagay na iyon samantalang inihahatid din ni Minji si Ginang Jum pauwi? Galit namang gustong hanapin ng kapitbahay si Ginang Jum para tanungin tungkol dito, biglang may sasakyang bumangga sa kapitbahay at ang driver ay tao ni Khalid. Akala nila si Ginang Jum ang target. Ngunit nagkamali sila, sa kabilang banda ay nakabalik na si Iblis sa realidad. Tinitigan ang kanyang mga matang namumula, agad namang nagtanong si Karong, inihayag ni Iblis na alam na niya ang lahat. Dahil sa kayabangan ko, kaya ka nagkaganyan. Sinabi ni Karong sa kanya na hindi na iyon mahalaga dahil nakaraan na iyon, nandito na tayong dalawa. Kaya hindi na kailangang bumalik sa nakaraan na nakasara na, kundi sa hinaharap na mababago. Pagkatapos gamitin ng YouTuber ang hiling para burahin ang alaala ng kanyang asawa, ay hindi na niya matandaan ang password para mag-login sa YouTube channel. Doon pa lang siya nagsisi sa kanyang hangal na plano. Sinubukan na ng asawa ang lahat, mula sa kanilang anibersaryo ng kasal, ang kaarawan ng asawang lalaki, ang araw ng kanilang unang pagkikita, at pati ang araw ng proposal. Ngunit hindi iyon ang tama. Sagot, pagkarinig niyon ay natigilan ang asawang lalaki. Bigla niyang napagtanto na palaging ginagamit ng kanyang asawa ang mga araw na iyon bilang password. Pinahahalagahan niya pa rin ang mahahalagang araw nilang dalawa, kaya nagpa siya ang asawang lalaki na gamitin ang hiling. Sa huli, upang matulungan ang biyenan na gumaling sina Kajong at Iblis, ay umuwi at ikinuwento ni Ginang Jum at Minji ang lahat ng patayin ng tauhan ni Khalid, ang kapitbahay. Para sa kaligtasan, dinala nila si Ginang Jum at Minji para pansamantalang manirahan sa lampara ni Iblis. Dito nangako si Kajong na ikukwento ang lahat sa kaibigan niyang si Minji. Ngunit sinabi ni Minji na hindi na kailangan dahil sa taga ng panahon ay alam na rin niya ng kaunti ang pagkatao ni Ginang Jum. Pagkatapos bumalik ni Henny sa anyo ng isang aso, ang kanyang assistant ay nagmana ng lahat ng ari-arian ni Henny. Hindi alam ng assistant kung saan nanggaling ang mga ari-arian dahil binura ang lahat ng kanyang alaala. Sa sandaling ito ay mailumabas na inabandon ng aso. Naawa ang assistant kaya dinala niya ito pauwi at inalagaan. Bigla niyang naalala ang pangalang Henny, kaya iyon ang ipinangalan niya sa aso. Ng gabing iyon, dinala ni Kajong ang isang malaking bag ng cash para makipagkita kay Giong. Gusto niyang gamitin ang pera para bilhin ang huling hiling ni Kajong, at kung hindi ibebenta ay susunugin niya ang lahat ng pera ngayon. Pagkatapos ng maikling pag-aatubili ay tinanggap ni Giong ang palitan na ito. Agad na ipinatawag ni Giong si Iblis para ilabas ang huling hiling. Ang hiling na iyon ay bahagi ng susunod na plano ni Kajong. Sa labas ay nakita ni Suhan si Kajong. Sinumbatan niya ito na sa buhay na ito ay muli siyang nagbigay ng problema sa ibang tao. Bilang tugon, sinabi ni Kajong na walang karapatan si Suhan na magsalita. Sa gayon, tinakot niya ang isang 8 taong gulang na bata para itulak si Iblis sa bingit ng kamatayan gamit ang huling hiling, at sa buhay na ito ay gagamitin niya ulit ang parehong paraan. Kahit anong gawin mo, puputulin ko pa rin ang ulo ni Iblis. Sumunod ako sa kanya sa pagsamba sa mga tao. Ngunit si Iblis ay hindi ni minsan man lang kumilos ng naaayon sa kanyang utos. Ngunit iginiit niya na hindi makukuha ni Suhan ang ulo ni Iblis dahil hihilingin niya ang huling hiling sa isang paraan na puno ng pagkamakasarili at hindi makatarungan. Inamin niya na siya ay naging masama na mula nang ipinanganak. Pag-uwi sa bahay, tinanong ni Kajong si Iblis kung humiling na ba si Giong. Inihayag niya na at ito ay isang matapat na hiling. Hindi siya kasing sama ng iniisip ko. Niyakap ni Iblis si Kajong. Dong nang may luhang dumadaloy dahil alam niyang ang huling hiling na gusto ni Kajong na hilingin ni Giong ay para sa
sa kanya. Sa kabilang banda ay natuwa ang asawang YouTuber nang malaman na nawala na ang cancer cells ng kanyang ama. Masayang-masaya ang mag-asawa at ang hiling ng asawang lalaki ay talagang tapat. Sa sandaling iyon nakatanggap ng tawag ang asawa mula sa kanyang ama. Inihayag niya na nakatanggap siya ng maraming mensahe tungkol sa two-step verification code ng YouTube account. Pagkarinig niyon, ang kaligayahan ng mag-asawa ay dumoble dahil nabawi na nila ang YouTube channel. Sa kabilang dako nagpa siya si Khalid na gagamitin niya ang walang putol na sinulid para gapusin si Iblis. Ngayong araw gusto niyang patulugin ni Sadiru ang buong mundo para siya ang unang makakakilos. Nang ginawa iyon, sinugatan niya ang sarili niyang tenga para hindi marinig ang kanta ng pagpapatulog. Sa sandaling iyon, kusang pumunta si Iblis at kusa siyang pumalit kay Sadi na nakakulong sa kulungan ng bakal. Ngayon lang pumayag si Khalid na putulin ang sinulid sa paa ni Sadi. Akala ng lahat ay ibibigay niya ang kalayaan kay Sadi, ngunit hindi niya ginawa. Walang awa niyang pinatay ang kanyang ama papunta sa kabilang mundo. Pagkatapos agad na pumunta si Khalid kay Kajong para tanungin tungkol sa lampara at kasabay nito gusto niyang hilingin niya ang huling hiling para siya ang maging master ni Iblis, kung hindi sisirain niya ang buhay ng mga tao sa paligid ni Kajong. Hindi ito tinanggap ni Kajong, ngunit hinamon niya ito na sige at guluhin ang tubig. Nagulat siyang sasaktan si Kajong, ngunit bigla siyang nawala. Iyon pala iyon ang hiling na pinilit ni Kajong na hilingin ni Giong nang sinabi ni Kajong na sige at guluhin ang tubig. Dalhin siya sa tabi ni Iblis. Pagkatapos lumipat ni Kajong sa lugar ni Iblis, agad niyang kinalagan si Iblis. Ang susunod na plano ni Iblis ay dalhin ang sinulid na ito sa hardin ng bulaklak ng kanyang kapatid na si Zahara, dahil ang sinulid ay maaari ring pumatay kay Khalid dahil siya ay kalahating tao kalahating engkanto. Kasabay nito ay ninakaw ni Izen ang lampara para ibigay kay Khalid. Nang inutusan siya ni Suhan na gawin iyon, lumabas si Sirit mula sa lampara at nagulat nang makita ang taong mahal niya dito. Agad namang umalis si Izen doon. Maya-maya ay napansin ni Khalid na hindi pa pala inilalabas ni Karong ang huling hiling. Agad siyang nagutos na hanapin ito, ngunit agad siyang pinigilan ni Sirit. Naging halimaw siya at nagsimulang umatake isa-isa. Samantala nakita ng punong barangay ang maraming bangkay ng ibon sa daan. Dati ay sinabi na ni Kadong sa kanya kapag nangyari ito ay pumunta at iligtas sila. Agad na pinakilos ng punong barangay ang malakas na hukbo na yon at nagsimulang lumapit sa bahay ni Khalid. Pumunta si Iblis sa Dubai para kunin ang kanyang espada. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang kapatid na si Zahara na may intensyong putulin ang nag-iisang bulaklak na nagdadala ng buhay ni Khalid. Ngunit bago pa niya magawa iyon, biglang dumating si Suhan para pigilan si Iblis at pagkatapos nagkaroon sila ng matinding labanan na walang tigil na inuulit ang 300 taong digmaan sa nakaraan. Kasabay nito pumasok si Khalid sa lampara. Inilabas si Ginang Jum at Minji. Nang sandaling iyon ay nakikipaglaban pa rin si Saizit sa kanyang mga alagad. Sumugod si Saizit para sunggaban ang tauhan ni Khalid. Agad niyang sinaksak ng pulang-pulang sinulid si Saizit na naging dahilan ng pagbagsak nito. Binaril ng isang alagad ni Khalid si Minji. Nang makita ito si Ginang Jum ay humarang para saluhin ang bala. Si Ginang Jum ay pilit na inabot ang sinulid sa kamay ni Khalid para lunukin ito at ito ay nagpaalit ulo kay Khalid. At nahuli din nila si Kadong at dinala sa harap ng kanyang lola. Ang nasaksihang tanawin na ito ay labis na ikinabahala ni Kadong. May balak si Khalid na hiwain ang tiyan ni Ginang Jum para kunin ang sinulid, ngunit bago niya magawa iyon dumating na ang mga taga-baryo. Agad na sumugod ang lahat para harapin ang bawat isa sa mga ito. Nang makita iyon, kinuha ni Khalid ang magic lamp at si Kajong, habang si Iblis ay natalo si Suhan at naghahanda na siyang putulin ang huling bulaklak dito. Hiniling ni Khalid kay Kajong na tawagin si Iblis at gamitin ang huling hiling para ilipat ang lampara sa kanya, ngunit mariing tumanggi si Kadong na sumunod sa kanyang utos at ito ay labis na nagpaalit ulo sa kanya. Galit siyang aalisin si Kadong para makasama ang kanyang mga lolo't lola, ngunit hindi niya maabot ang kanyang layunin. Nang pinutol ni Iblis ang bulaklak na may buhay niya, ang kanyang katawan ay dahan-dahang naglaho sa kawalan sa gitna ng sigaw. Pagkatapos matalo si Suhan ang espiritu ng hayop na si Izen ay nagtapos din doon. Noon niya lang napagtanto na ang gusto ni Suhan ay ang digmaang ito, dahil gusto niya talagang talunin si Iblis. Ang mga alagad ni Khalid ay nagtangkang saktan si Kajong, ngunit sila rin ay tinanggay dahil dumating na si Iblis. Biglang naalaala ni Kadong ang kanyang lola at si Saizit, kaya agad siyang tumakbo palabas. Si Saizit ay naging alabok na may misyon na protektahan si Kadong hanggang sa huli. Si Ginang Jum naman ay hindi rin nakaligtas sa libing ni Ginang Jum. Hindi pa rin matanggap ni Kajong ang mapait na katotohanan na walan siya ng isang taong mas mahalaga pa sa kanyang sarili. Gayunpaman, patuloy na pinipigilan ni Kajong ang kanyang emosyon at hindi man lang lumuluha. Pinag-uusapan ng mga tao sa paligid niya ang kanyang malamig na hitsura, ngunit hindi nila alam na ang puso ni Kajong ay labis na nasasaktan. Sa loob ng maraming araw nagkulong lang si Kajong sa bahay. Binabasa niya ulit ang mga tala na ipinadala ng kanyang lola. Pinapayuhan siya ng kanyang lola na huwag nang uminom ng gamot kundi vitamin na lang magpainit sa araw ng madalas. Kahit nakakainis, kailangan pa ring maging masipag sa pagluluto. Kapag malamig ang panahon, magyelo ang gripo, kaya balutan ito ng mahigpit ng maraming lumang damit. Nag-aalala siya kay Karong sa bawat detalye at tinuturing ang kanyang apo na parang bata pa noong taon na iyon. Biglang dumating si Gio. Pagkatapos ng 3 hiling, nakalimutan na niya ang lahat ng
ng alaala, wala siyang ideya kung bakit may napakalaking bag ng pera sa kanyang bahay. Naalala ni Giong na nagdala rin si Kadong ng isang bag na katulad niyon at naisip niya na ang bag ng pera ay kay Kadong. Nagtanong si Giong sa sarili kung ninakaw ba niya ang pera ng kaibigan niya, ngunit sinabi ni Kajong na ang pera ay sa kanya dahil ipinagbili niya ang pinakamahalagang bagay kaya gamitin lang ng walang pag-aalinlangan. Gayon paman hindi pa rin naglakas loob si Giong na gamitin ang pera at gusto niyang ibalik kay Kajong. Nang kinuha ni Kajong ang pera ay agad niyang inilibing ito sa likod ng hardin, isang bagay na ginawa din ng kanyang minamahal na lola. Pagkatapos ng mga nangyari, umalis si Iblis nang walang paalam. Araw-araw, sinubukan ni Kajong na tawagin siya sa pamamagitan ng lampara, ngunit hindi niya magawa kaya nagpasya si Kajong na pumunta mismo sa Dubai para hanapin siya. Galit siyang sumigaw sa gitna ng malawak na disyerto para tawagin si Iblis at pagkatapos ay pinagalitan niya ito. Sinabi mo bang hindi ka makakalayo sa akin? Pagkatapos ng maraming araw ng paggala sa disyerto, sa wakas ay lumitaw din si Iblis. Agad na sinumbatan siya ni Kadong, bakit ngayon ka lang nagpakita? Alam mo ba kung gaano katagal kitang hinana? Kailangan kang pumunta para tuparin ang huling hiling ko. Di ba hihiling ako ng isang napakamakasariling bagay para sa sarili ko lang? Gusto kong malaman ang sakit ng aking lola na nag-ingat sa bato na parang kayamanan. Gusto kong malaman ang takot ng buong nayon. Kahit na sinisiraan ako ay pinalaki pa rin nila ako. Gusto kong malaman ang pagkakaibigan ni Minji na palaging nagsisikap na maunawaan ako. At gusto kong malaman kung gaano kalalim ang isinulat mo sa lampara. Bigyan mo ako ng sangkatauhan. Kahit isang araw lang para magkaroon ako ng normal at kumpletong damdamin. Sa pagtatapos ng araw na iyon, babalik ako bilang isang nakakainis na bato na sinisiraan ng mga tao. Iyan ang huling hiling ko. Na antig si Iblis at lumuha. Ayaw niyang marinig ang huling hiling. Dahil doon mamamatay siya sa kamay niya kapag nagdesisyon siyang gumamit ng isang makasariling hiling para sa sarili, para patunayan na tama ang sumpa ni Iblis tungkol sa pagkasira ng tao. At higit sa lahat, gusto niyang maging malaya si Iblis at hindi nakakulong sa lampara. Lumuhod si Iblis sa harap ni Kadong. Ngayon lang siya yumuko sa isang tao, ang pinakadalisay na tao na iginagalang niya. Hinawakan ng mahigpit ni Iblis ang kamay ni Kajong sa huling sandali. Dahil pagkatapos ng sandaling ito, hindi na siya kasama sa alaala ni Kajong. Naglaho si Iblis sa alabok at umalis siya mula sa taong mahal niya magpakailanman. Pagkatapos noon, hindi na naalala ni Kajong si Iblis sa kanyang alaala. Sa kanyang isip tanging ang kanyang lola na pumanaw na lang ang nandoon. Umiyak siya ng husto nang mapagtanto na wala na ang kanyang lola sa mundong ito. Samantala si Iblis ay kailangang dumanas ng parusa ng Diyos dahil tinanggap niyang yumukod sa tao. Nagmakaawa si Iblis kay Suhan na iparating sa Diyos na walang kasalanan si Kajong, ngunit inihayag ni Suhan na lahat ng bagay ay itinakda ng kanya at pagkatapos noon agad na pinatay ni Suhan si Iblis alinsunod sa kanyang utos. Sa kabilang banda, biglang pumunta si Izen kay Kajong. Sinusubaybayan niya ang lahat ng buhay ni Kajong at humanga siya sa pagmamahala ni na Kajong at Iblis, kaya nagpasya si Izen na ibalik ang lahat ng alaala ni Iblis kay Kajong. Pagkatapos noon nagsimulang maalala ni Kajong ang lahat tungkol sa kanya mula sa mga sandali na nagkakilala silang dalawa sa nakaraang buhay hanggang sa kasalukuyan. Nang maalala ni Karong ang lahat, sumigaw siya sa sakit. Gusto niya talagang maging malaya si Iblis at gusto niyang mabuhay siya. Handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili buhay kapalit ng buhay niya, ngunit hindi niya magawa dahil si Iblis ang nagpapasya sa lahat. Nagdusa si Kadong hanggang sa siya ay humiga sa tuyong disyerto sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Hindi niya alam kung saan pupunta at kung anong gagawin. Nang wala na si Iblis sa tabi niya hanggang sa si Kadong ay naging alabok sa lupaing iyon. Pagkalipas ng ilang araw, ipinaalam ng embahada ng Dubai kay Minji na pumanaw na si Karong na kumpleto na ang lahat ng proseso para maibalik ang kanyang labi sa inang bayan. Nang araw na iyon, pumunta ang kaibigang si Minji sa sementeryo para bisitahin si Kajong. Biglang may kakaibang simoy ng hangin. Nagulat si Minji nang makita ang presensya ni Kajong dito. Si Kajong ngayon ay naging isang genie na at mula ngayon si Minji na ang magiging master ni Kajong. Bibigyan din niya si Minji ng 3 hiling tulad ng ginawa ni Iblis. Nagtanong si Minji tungkol kay Iblis. Inihayag ni Kajong na nasa walang hanggang mundo na siya at hindi na sila magkikita pa pagkatapos noon. Inilabas ni Minji ang kanyang unang hiling. Iyon ay gusto niyang makasama si Kajong kumain ng seafood soup tuwing Miyerkules. Ang pangalawang hiling ay dalhin ang lahat ng mahihirap na bata sa nayon sa kanyang dental clinic para sa libreng serbisyo. Ang huling hiling naman ay gusto ni Minji na gamitin na lang sa ibang araw. Bumalik si Kajong sa trabaho niya sa kanyang car repair shop. Hindi siya makikilala ng mga taga-baryo. Salamat sa kanyang superpower, gagawin niya silang makita siya sa ibang mukha. Sa sandaling iyon, isinasagawa rin ang Cherry Blossom Festival sa nayon. Ang mga paputok ay nagpaalala kay Kajong kay Iblis. Nang makita ang mga luha ni Kajong, alam na ni Minji kung sino ang naaalala ng kanyang kaibigan. Hindi nagtagal, nagpasya si Minji na gamitin ang huling hiling. Umaasa siyang magkaroon ng masayang buhay ang matalik niyang kaibigan sa buhay na ito at lalo na gusto niyang makita
nakita ulit ni Kajong ang taong matagal na niyang hinahanap. Alam ni Minji na kapag natapos na siyang humiling ng 3 beses makakalimutan niya ang lahat ng alaala tungkol kay Karong, ngunit tinanggap pa rin ito ni Minji dahil gusto niyang maging masaya ang kanyang matalik na kaibigan, agad namang nagkatotoo ang hiling at hindi na nakilala ni Minji si Karong. Dumaan siya kay Karong na parang dalawang estranghero. Ng araw na iyon ay isang talulot ng plum blossom ang lumipad sa garapo ng toyo ni Ginang Jum at nagpatuloy sa paglipad patungo sa balikat ni Kadong. Doon biglang napagtanto ni Kadong na ito ang kanyang minamahal na lola. Sinabi niya sa kanyang lola na bumisita siya ng madalas tuwing tagsibol. Kailangan mong dumating kapag nalalanta ang plum blossom, magbubukas naman ang cherry blossom. Pumunta ulit si Kajong sa dating lugar kung saan sila pumunta ni Iblis. Ngayon lang niya naramdaman ang pag-iisa tulad ng nararamdaman ni Iblis noon. Ang pagbagsak ng mga talulot ng cherry blossom ay nagpapaalala kay Kadong ng ulan. Sa tuwing nangyayari iyon, gusto niya ng halik mula kay Iblis. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang lumitaw para tuparin ang hiling ni Kadong at pagkatapos silang dalawa ay nalunod sa maalab na halik sa gitna ng napakagandang tanawin sa daan na punong-puno ng cherry blossom. Hindi lang pala si Minji ang gustong maging masaya si Karong, kundi pati si Ginang Gayum din. Pagkatapos mamatay, tumanggi siyang umakyat sa langit habang nakasunod sa kanya si Suhyun at nagmamakaawa. Ang langit ay walang kabuluhan para sa kanya kapag ang kanyang apo ay hindi nagkaroon ng masayang buhay. Hiniling niya kay Suhyun na dalhin siya sa boss niya bago siya pumayag na umalis. Sa harap ng matigas ang ulo na si Ginang Gayum, napilitang sundin ni Suhyun ang gusto niya at pagkatapos ay inutusan ng Diyos si Suhan na ibalik si Iblis. Iyon ang dahilan kung bakit lumitaw si Iblis sa harap ni Karong ngayon. Pagkatapos bumalik sa mundong ito, humingi si Iblis ng trabaho sa bukid na magbunot ng repolyo. Nang makita siyang naghihirap, pinangunahan siya ni Karong na maghukay ng kayamanan. Iyon ang bag ng pera na inilibing niya sa likod ng hardin. Doon pinayuhan ni Kadong si Iblis na gupitin na ang pangit niyang buhok. Ngunit may dahilan kung bakit mahaba ang buhok niya. Gusto niyang gamitin ang mahabang buhok para likhain si Saizit. Sa nakaraang labanan sa Anghel, si Saizit ay namatay habang pinoprotektahan siya at pagkatapos ay nilikha niya si Saizit sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang patak ng luha ng kalungkutan sa kanyang buhok. Gagawin niya ulit iyon ngayon sa sandaling iyon. Nagliwanag ang katawan ni Iblis nang lumitaw ang kanyang bagong master. Tulad ng dati, ipinakilala ni Iblis ang kanyang sarili bilang isang genie at binigyan niya ang babae ng 3 hiling. Hindi naniwala ang babae at inakala niyang niloloko siya ni Iblis. Pinagalitan niya ng husto si Iblis at umalis ng hindi humihiling. Pagkalipas ng ilang oras, sapat na ang haba ng buhok ni Iblis para likhain si Saizit. Lumabas si Kajong mula sa banyo at sinumbatan siya dahil naubos niya ang shampoo niya. Galit na ibinato ni Kadong kay Iblis at hinabol siya ng sandaling iyon. Ang buhok na pinutol ni Iblis ay nagsimulang maging halimaw na si Sarit. Agad na niyakap ng mahigpit ni Sarit ang dalawa. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakalayo ng araw na iyon, ibinalik ni Iblis ang espada sa dati nitong lugar. Pagkatapos ay sumayaw sila ni Kadong sa gitna ng malawak na disyerto. Ngunit sa mata ng mga turista, sila ay dalawang buhawi. Tinawag ng tour guide iyon na Genie's Waltz. Iisa sa mga turista ay si Minji. Hindi niya maintindihan kung bakit niya gustong-gusto ang lugar na ito. Sa kabilang banda, inihayag ni Iblis kay Kadong kung bakit siya nakabalik. Lahat ay salamat kay Ginang Gayum. May gusto rin siyang iparating si Iblis sa kanyang minamahal na apo. Lumitaw ang isang mensahe sa kalangitan na nagsasabing, pababayaan ko na kayong dalawa na magkasama, isang demonyo at isang sociopath. Magmahalan kayo ng malalim hanggang sa kaibuturan ng inyong puso. Dito nagtatapos ang pelikulang Genie Wish. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod na pelikula.